Movie Recap Tagalog here. Sa isang maharlikang kwarto ng makeup, naghahanda si Mireille. Sinisiguradong pinakamaganda ang itsura niya para sa lalaking mahal niya. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumabas sa pintong papunta sa pangunahing bulwagan. Sobrang taas ng confidence ng dating. Doon sa ibaba, matagal na siyang hinihintay ng isang prinsipe na parang mula sa fairy tale. Pero ang totoo, isa lang pala yung boyfriend na yon sa mga lalaking i-date ni Mireille. Kailangan pang bumalik ang kwento sa mga 2 linggo ang nakalipas. Nung si Mireille ay isa pang ordinaryong empleyado sa opisina, mag-isa lang nakatira sa isang pangkaraniwang apartment. Sa loob ng 24 oras, 5 oras lang siya kung matulog. Ang natitira, trabaho at personal na buhay na. Kapag binawas mo pa ang lahat ng dapat gawin, 2 o 3 oras na lang ang free time niya, sakto lang para manood ng 1 o 2 pelikula. Kung suswertehin, pagkatapos ng mga sandaling pamparelax, balik na naman si Mireille sa trabaho medyo boring para sa kanya. Ang maganda lang, dahil isa siyang mapangarapin, madalas siyang makahanap ng paraan para lumutang at mawala sa sarili niyang mundo. Kaso hindi rin nagtatagal ang magandang mundong yon. Nagising siya dahil sa isang pasaway na batang nakaupo sa tabi niya sa tren. Nang ituro lang ng katabi niya sa kanya na realize, pinahiran pala siya ng tsokolate ng bata. Kaya unang araw pa lang ng linggo, pagod na agad ang pakiramdam niya. Sa elevator, paulit-ulit niyang kinukuskos para matanggal. Hanggang sa makita ng katrabaho niyang si Kyungnam at magsabi lang ng isang linya, "Hindi mo na yan makukuskos, di yan matatanggal." Pagdating niya sa opisina, nagsitatakbuhan ang mga katrabaho para mag-ingay at mag-celebrate, pero hindi para kay Mireille. Wala rin naman siyang pake kasi may mga katrabaho rin siyang lagi siyang hinahype bilang sobrang punctual. Walang isang segundong maaga, walang isang segundong late sa pagpasok. At mula sa isang katrabaho, nalaman niyang si Kyungnam pala, yung nasa banda roon, kakapirma lang ng kontrata para sa isang pelikula. Kaya pala gano'n na lang ang kasiyahan ng lahat. Ililibre raw ng boss ang buong opisina ng Korean barbecue mamayang gabi. Lumapit ang isang babaeng katrabaho kay Mireille at tinanong kung may something ba sa kanila ni Kyungnam. Kasi ni isa sa kanila, hindi pa raw sumasama sa company dinner dati. Baka nagde-date kayo? Agad pinutol ni Mireille ang chismis. Kaya dito pa lang, makikita na ang bidang babae. Wala siyang masyadong stand out at takot siyang makihalubilo. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ng boss mula sa loob. Nakiusap ang lahat ng tenga para sa chismis at nalaman nilang may personal na alitan ng manager at ang boss. Ayoko na, hindi na ako magmamanager. At bigla siyang nag-resign, harap-harapan mismo sa boss. Napatingin si Mireille pero hindi pa niya gets kung anong nangyari. Nang sumilip siya kay Kyungnam, sobrang kalmado pa rin ito. Parang wala siyang pakialam at hindi niya problema. Kasabay noon, nag-text si Jiyeon. Pinapamit si Mireille nang silang dalawa lang. Pagkatapos ng trabaho, nagpunta sila sa supermarket para bumili ng mga kailangan para sa kasal ni Yerin. Tapos biglang nasingit pa ng kaibigan niya ang kasal ni na si Sejun at Yumi. Nainis si Mireille at sinabihan ng kaibigan, "Matagal na kaming naghiwalay. Bakit mo pa binabanggit?" Pagkatapos, tiningnan niya ang sarili sa salamin. Tinanong niya ang sarili niya kung kailangan ba talagang mag-ayos ng bongga at magpaka-stress sa kanila. Pagsapit ng gabi, nagkatabi pa silang dalawa. Pinag-uusapan kung anong klaseng boyfriend ang dapat hanapin para kay Mireille. Matagal na rin siyang single mula nang mag-break sila ni Sejun. Sabi ng kaibigan niya, "Paano kung humanap ka ng kapareho mong vibes? Yung tipong deadma sa mundo." Pagkarinig niyon, biglang naisip ni Mireille si Kyungnam sa kumpanya. Yung walang emosyon kahit nalaman niyang natanggal ang manager. Pagkatapos ng isang gabing sobrang walwal at lasing, kinaladkad ni Mireille ang halos patay niyang katawan pauwi. Lutang na lutang sa pagod. Wasak na ang schedule na ginawa niya para sa sarili dahil lang sa isang baso ng alak. Pero kahit paano, astig at bagay sa kanya ang damit na niregalo ng kaibigan niya. Kinabukasan sa trabaho, pagdating niya sa opisina, hindi niya maintindihan kung bakit ang weird ang tingin ng lahat sa kanya hanggang sa mapasigaw siya bigla at napalingon din si Kyungnam na kakarating lang. Yun pala, siya ang naka-assign na makipag-renegotiate sa mga author ng ilang web novel. Kapag naaalala niya ang ex nang yun, noong kailangan niyang magmakaawa sa kanila, hindi talaga siya nagmukhang cool doon. Kaya napilitan siyang mag-overtime hanggang gabi. At sa lahat ng pangalan ng author, si Yunsong ang laging nagbibigay sa kanya ng pinakamalalang sakit ng ulo. Ngayon, halos wala na siyang magawa. Umiiyak siya ng todo sa telepono dahil sa mga hate comment online. Kahit alas 3 na ng madaling araw, yung tipo ng oras na parang tumatawag ako pero hindi mo sinasagot ang peg, kailangan pa rin ni Mireille pakinggan ang pagrereklamo ng comic author. Kinabukasan, dahil iniisip niya ang sarili niyang future, dumiretso siya sa opisina ng boss. Pagpasok niya, nakita niya ang isa pang anti-social na tulad niya sa kumpanya, si Kyungnam. Kausap ang boss. Pero imbes na tumulong, nakita niyang sumisip-sip ito sa boss habang ipinapasa kay Mireille ang pinaka-stress at pinakamabigat na trabaho. Ang specific na trabaho, tulungan ang mga author i-develop ang kanilang comics. Ginamit ni Kyungnam na dahilan na mas nauna raw pumasok sa kumpanya si Mireille, kaya itinulak niya agad sa kanya ang trabahong kailangan ng maraming pakikisalamuha habang siya tuloy lang sa pagiging petics at pag-enjoy ng chill moments sa kumpanya. Pagkarinig noon, naisip ng boss na may punto at dahil mas matagal na nga si Mireille, agad niyang ipinasa ang malaking responsibilidad. Kahit gusto niyang tumutol, wala rin siyang magagawa. Hindi naman siya pwedeng tumayo na lang at umalis. Bumalik si Mireille sa desk niya na ang alat ng loob. Nilapitan siya ng mga babaeng uhaw sa chismis at tinanong kung ano raw ang nangyari. Sabi ni Mireille, nagdala si Kyungnam ng cake at kape para suyuin ang boss. Natural,
Ang trabahong ayaw gawin ng lahat sa kanya napunta. Sa ganitong mga pagkakataon, ang kailangan mo lang daw magmukhang inosenteng lutang at okay na. Kung tutuusin, hindi rin naman naging smooth ang buhay niya noon pa man. Noong panahong magkasama pa sila ng boyfriend niya sa iisang bahay, birthday nito isang araw at todo effort si Mirei, naglaan siya ng oras para mag-bake ng cake. Ang ending, dahil sobrang pagod siya, nasunog ang cake, na late pa siya sa date nila. At mula noon, tuluyan na ring tinapos ng dalawa ang matagal nilang relasyon. Malungkot na nga siya, pero ang mga kaibigan niya, parang mga unggoy na naghahanap ng kuto. Pabalik-balik, pilit hinahalukay ang mga uban ni Mirei, kahit wala naman. Umuwi si Mirei na lutang ang isip. Sa subway, hinila pa ang buhok niya ng isang babaeng nasa edad medya. Dahil muntik siyang matumba, kaya pakiramdam niya, iyon na ang pinakamalasin na araw sa buong mundo. Kinabukasan, sinunod ni Mirei ang sabi ng kaibigan niya at pumunta sa kasal ng dati nilang kaklase. Sa harap ng lahat, nakangiti pa rin siya at masayang-masayang nakikipagkwentuhan. Pero sa loob-loob niya, iniisip niya kung makakasalubong ba niya ang ex niya sa kasal na yun. Nasagot ang tanong na yun mismo sa venue. Paglingon-lingon niya, puro mga dating kaibigan lang ang nandoon. Walang bakas na dumalo ang ex niya. Naisip pa niya, mukhang sa pagkakataong ito, wala na talaga akong kinalaman sa kanya. Pero paglabas niya, may narinig siyang tumawag sa pangalang Yumi, ang kasalukuyang girlfriend ng ex ni Mirei. Nakita niya ito, suot ang nakakasilaw na diamond ring sa kamay. Sa sobrang inis ni Mirei, napamura na lang siya sa isip, putek, kahit wala siya rito, nagliliwanag pa rin. Ang galing niyang magpasikat sa pamamagitan pa ng girlfriend niya. Naalala ni Mirei noong taon na magkasama silang naglalakad at nagkukuwentuhan sa kalsada, paulit-ulit niyang binabanggit ang mga plano niya sa hinaharap pero hindi siya kasama. Sobrang nainis si Mirei at hinarap siya. May nabanggit ka na ba kahit minsan na may tayo sa future na yan? Pag naaalala niya yun, lalo lang siyang nagingit-ngit. Balik sa trabaho. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay ayusin ang takbo ng kwento ng comics na hawak niya. Una, mabilisang binasa ni Mirei ang comics. Ang pakiramdam niya, magulo ang lahat ng plot points. Walang koneksyon sa orihinal na pangunahing kwento. Ang comics na ito ay tungkol kay Siwoo, isang mayaman at gwapong CEO. Bukod sa medyo sunod-sunuran siya sa bidang babae, sobrang arugante rin ang ugali niya. Ayon sa orihinal na plot, nasa parte na sila ngayon kung saan nagsusurf ang bidang lalaki, tinamaan ng alon, at lumubog sa dagat. Dahil iniligtas siya ng bidang babae, doon sila biglang nagkainlaban. Para bang sinadyang gawing sobrang pantasya at walang utak ang istorya para sumabog ang comment section. Mas gugustuhin ko pang ipangkain na lang ang perang ginastos ko sa early access. Mas sulit pa. Kinabukasan, sinimulan na ni Kyungnam at Mirei ang turnover ng trabaho. Ewan kung bakit, habang nagtatrabaho, napatingin pa siya sa kuko ng lalaki. Ang linis-linis, walang kahit konting nagbabalat sa dulo. Nang tawagin lang ni Kyungnam ang pangalan niya saka siya natauhan. Mabilis lang ang turnover dahil sa file na sinend niya. Akala mo magiging normal ang araw ni Mirei, pero hindi. Dumating mismo sa kumpanya ang mismong author ng nobelang hawak niya. Imbes na parang anghel, mas pakiramdam niya ay parang kamatayan ang dumating para sunduin siya. Pagdating sa desk, sinamantala ni Mirei ang pagkakataong mag-lunch. Pero bago pa siya makasubo, inagaw ng babaeng yon ang lahat ng sashimi sa mesa at kanin na lang ang iniwan. Ang dahilan ng pagpunta ng ate na yon ay para tanungin si Mirei kung bakit binabash siya ng mga mambabasa. Sobrang ganda naman daw ng pagkakasulat niya. Ha? Ikaw lang ang may gusto. Paano kung para sa iba? Basura talaga. Pagkatapos nilang mag-usap ng kaunti, diretsahan pang binitawan ng ate, hindi tayo magka-vibe. Ang makasama ang ganitong bisita, dagdag sakit ng ulo lang kay Mirei. Maya-maya, may ipinakilalang bagong tao ang boss na galing sa labas. Nagpakilala siya bilang Junyang, developer ng VR glasses. Nandito raw siya ngayon dahil gusto niyang tumulong na pagandahin ang mga comics ng author gamit ang device na ginawa ng kumpanya nila. At hindi lang iyon, kaya nitong i-integrate ang napakaraming character mula sa iba't ibang comics. Habang nag-uusap sila, biglang humalakhak ang babaeng author. Sa isip niya, paano magkakaroon ng lalaking mas hot pa sa sikat na male lead ng comics ko? Kaya biglang nanlamig ang atmosphere sa loob ng room. Pagkatapos ng meeting, personal na kinausap ni Junyang si Mirei ng pribado. Gusto niyang pakiusapan si Mirei na mag-beta test ng produkto sa loob ng isang buwan at magbigay ng review. Parang service din daw ito na nagbibigay ng dating experience. Trabaho niya ay mag-rate lang ng mga date, iyon lang. May bayad ang bawat trabaho. Sana raw pag-isipan itong mabuti ni Mirei. At ganoon, unti-unting nawala ang free time ni Mirei, napalitan ng oras sa pagtetest ng bagong device. Sa tingin niya, sobrang high-tech. Simple lang ang kailangan, i-connect sa phone via Bluetooth, tapos okay na. Kung paano gamitin, isusot lang sa ulo. Pero noong isinuot ni Mirei, agad niyang napagtanto na napunta siya sa mundo ng nobela. At higit pa roon, sobrang totoo ng lahat ng nasa paligid niya. Mas nakakagulat pa, naroon ang bidang lalaki mula sa wish fulfillment na comics. Isang napakalaking alon ang biglang bumagsak at tinangay si Mirei papunta sa dagat sa paraang hindi niya maintindihan. Isang segundo lang ang nakalipas. Nasa pampang pa siya. Mas nakakabaliw, nakakalangwi siya at nakakahinga ng walang problema. Doon niya nakita na unti-unting lumulubog ang bidang lalaki sa dagat. Nang mailigtas niya ito at mahila pa itaas, doon niya lang na-realize ang totoong problema. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Siwoo, ang insanely rich na bidang lalaki. May boses ng sistema ang umalingaw-ngaw sa isip niya. Congratulations sa pagdating mo sa mundong ito para makilala ang una mong boyfriend. Balik tanaw ng kaunti, pagkapasok ni Mirei sa mundong ito, may nakilala siyang sobrang kakaibang babae. Isang tingin lang, kaya nitong basahin ng lahat ng impormasyon ni Mirei na parang bukas na libro. Nagpakilala ang babae bilang dating manager na nakatalaga. Pwedeng tawagin ni Mirei ang ate niya kung gusto niya. Una sa lahat, para makapasok sa mundong gusto niyang puntahan, kailangan ni Mirei magsuot ng custom-made na singsing sa hinlalaki. Sa ganung paraan, isang isip lang niya, makakatawid na siya kung saan man niya gusto. Nakita lang niya ang manager na hinipan siya at sa isang iglap, bumalik si Mirei sa kasalukuyang eksena. Nang mi-realize niyang si
Si Wu pala ang lalaking nasa harap niya. Halos matulala siya. Sobrang gwapo ng taong to. Sinong mag-aakalang pagkagising niya, hahawakan agad nito ang kamay niya. Pakiramdam ni Mireille sobrang totoong-totoo ng lahat. Kaya sa sobrang takot, agad siyang nag-disconnect. Pero nang maisip niya ulit na sa hinaharap, pwede niyang i-date ang kahit sinong lalaking gusto niya. Agad siyang nag-online para maghanap ng impormasyon tungkol sa VR headset na yon. Doon, pwede mong gawin ang kahit ano, kasama ang kahit sinong lalaki sa nobela na gusto mo. Mahigit 900 na kwentong ginawa para sa'yo ang pwedeng mabuhay sa harap mo. Kaya sino ang pipiliin mo? Pag narinig yan, siguradong mapapabili agad ang mga babae para magpaka-addict sa mga kwento. Walang duda. Kinabukasan sa opisina, hindi pa rin makamove on si Mireille sa gulat mula sa unang test run niya. Kahit poster lang ni si Wu, napapatili siya sa gulat. Pero nang titigan niya, drawing lang naman pala, kaya wala dapat ikabahala. Napansin ng co-worker niyang si Kyongnam na lutang si Mireille. At naisip nito, nasobrahan ko ba siya sa trabaho na to? Hindi pa siya tapos magulat sa opisina. Pag-uwi ni Mireille, mas lalo niyang naramdaman na parang baliw ang mundong to. Hindi niya maintindihan kung bakit sobrang hype ang isang basurang kwento dahil lang sa background ng pamilya ng bida. Para masigurado niya ang problema ng istorya ng gabing iyon, agad siyang nag-login ulit. Sa pagkakataong ito, naging sobrang gandang empleyada siya sa hotel at siya rin ang female lead sa kwentong kailangan niyang ayusin. Ayon sa plot, kailangan niyang pumunta sa private room ng boss tapos aksidenteng mauupo sa mesa nito. Eksaktong gaya sa istorya. Pagkakita pa lang sa kanya ng lalaki, hinusgahan na siya agad. Sino ka para umupo sa mesa ko? Pagkatapos siyang paalisin, bigla nitong sinabi, sandali, nagkita na ba tayo dati? Kaya agad umarte si Mireille. Nagpakadalagang maganda. Lumapit pa ito ng sobrang lapit kaya kumabog ang dibdib niya. Sa isip ni si Wu, parang may kung anong kumislap na alaala. Kumilos ang lakas ng script at sinabi nilang dalawa ang eksaktong linya, walang sablay. Inamin ng lalaki sa harap ni Mireille na mula noong araw na iniligtas siya, wala raw isang araw na hindi siya nito naisip. Nang marinig yun, napangiwi si Mireille. Sobrang corny at cringe. At nung sasabihan na sana niya itong tumigil, pinatahimik siya nito. Ang totoo mo. Sa bawat panaginip, hinahanap ko ang anino mo. Ang mukhang to, ang katawan na to. Habang mas dumadami ang sinasabi nito, mas nasusuklam si Mireille kaya agad niyang tinanggal ang singsing. Baliw ba to? Ang dami-daming cheesy na linya. Hindi ba niya alam na kakasuka na? Kaya kinabukasan sa trabaho, pati figurin niya, tinalikuran ni Mireille dahil masama ang pakiramdam niya pag nakikita. Pati yung katabi niya, napabulalas na naaawa raw siya kay Mireille at napagdesisyonan niyang hindi na pwedeng magtuloy-tuloy ng ganito. Dumiretso agad si Mireille sa opisina ng boss. Pero ang sabi lang sa kanya, hanapin daw niya si Kyongnam. Pagpunta niya kay Kyongnam, nakita niya itong may kausap na isa pang co-worker tungkol sa kung anong plano. Dahil wala na siyang choice, hinanap niya ang totoong author ng kwento para pilitin itong magsulat ng hindi kasing corny at mas mukhang tao. Sino mag-aakalang aamin agad ang ate? Kasi sobrang gwapo niya kaya napasulat ako ng ganun. Alam mo, kahit ang ate, inamin na basurang-basura ang ginawa niyang istorya. Buti na lang pogi ang karakter kaya sinubukan pa niyang dagdagan. Kahit wala ng sense ang plot. Habang hindi niya alam saan kukuha ng inspirasyon para ayusin ang kwento, pauwi na si Mireille nang marinig niya ang mga bata na nag-uusap tungkol sa crush. Uy, kung hindi mo alam kung gusto ka ba niya o hindi, tanungin mo ng diretsyo. Tumakbo si Mireille pauwi at nagmadaling mag-login sa mundong yon para may gawin. Pagbalik niya, nasa kwarto na siya ng CEO at pagkakita niya sa lalaki, ang yabang-yabang nito, nakakahilo. Pero pag tinignan mo ng mabuti, grabe, sobrang gwapo talaga. Nang sasabihin na sana ni Mireille ang mahalaga, sinibak siya nito. Sinasabi ko sa'yo, tumigil ka na sa pagpasok. Ha? Sinisibak mo ko? Pwede mong isipin na ganun. Kasi hindi ako pwedeng makipag-date sa empleyado. Kung gusto kitang i-date, kailangan mong mag-resign. Tahimik na minura ni Mireille ang lalaki sa isip niya. Tapos sinagot niya ito ng pabalang. Akala mo ba porke gusto mong i-date? Lahat ng babae oo agad? Biglang tumayo si Wu. Mas interesting ka pala kaysa sa akala ko. Gusto mo ba na habulin pa kita? Siguro hindi na lang kita sisibakin. Hindi, kailangan mo akong payagang mag-resign. Gusto mo akong i-date, di ba? Sa isang tawag lang sa telepono, ginawa agad si Mireille na high-level secretary. Sa unang araw niya, nakasalubong niya ang dating secretary. Ang kalaban niya, si Minju. Mukhang sobrang hirap pakisamahan. Nakita ni Mireille kung paano ito kung ano-anong sinusulat sa iPad. Kaya naisip niya, mukhang hindi naman ganun kahirap ang pagiging secretary. Sa unang araw niya bilang personal secretary ng CEO, nakita niyang puno ng mga rosas ang kwarto nito. Exact sa estilo ng character design na gusto ni Mireille. Sa totoo lang, sobrang natuwa siya, halos mag-fangirl. Mabilis pumirma si CEO si Wu sa kontrata. Tapos sinabi kay Mireille, sasama ka sa akin dito ngayon. Maya-maya, may platong sashimi na inilapag sa harap niya. Napagtanto ni Mireille na kasing pangit marahil lang utak ng author ang script na to. Sabi ng CEO, hindi pa lahat ng pagkain na ilalabas. Sunod-sunod na inihain ng mamahaling seafood hanggang mapuno ang mesa. Hindi napigilan ni Mireille ang sarili at gusto na niyang tikman agad. Hindi niya inasahan na kahit virtual world, sobrang totoo pa rin ang lasa sa dila niya. Kaya dahil lumaki siyang kapos at hindi pa kailanman nakakain ng mga sosyal na pagkain, nagmamadali siyang paikot-ikot, kumukuha ng tigi-isang kagat sa bawat putahe. Kailangan niyang samantalahin ang pagkakataong to at kumain hanggang sa mabusog na mabusog siya. Sunod naman, sinubukan niya ang mga bagong feature na sa VR world lang talaga umiiral. Sa isang click lang o isang simpleng galaw, pwedeng magpalit ng outfit si Mireille agad-agad. Nagpatuloy lang ang kwento hanggang sa lalo siyang ma-immerse. Parang totoong-totoo na talagang dinidate niya ang lalaking yun. Parang biglang may naalala, nag-logout siya mula sa nobela at dumiretso sa bahay ng may akda. Bago pa niya tuluyang maunawaan ng lahat, dali-dali nang ipinaliwanag ni Mireille ang pagkakakilanlan ni si Wu. Kung ano ang kulang sa istoryang to, hindi dapat siya maging pangkaraniwang klise. Ang kulang niya ay yung klasikong ideal type na gustong-gusto ng mga babaeng mambabasa. Gusto ng mga babae na makatakas sa realidad para mapunta kay si Wu. Pero ikaw, panay ang sulat ng mga corny at cheesy na linya. Kaya unti-unti silang nawalan ng gana. Tapos binanatan ka ng todo sa comments. Nang maisip yun, natulala sandali ang author.
author. Pero matapos marinig ang masinsinang paliwanag ni Mireille, nagkasundo silang dalawa na baguhin ang direksyon ng kwento. Hindi na malaya ni Mireille, nag-overtime siya sa kumpanya hanggang hating gabi at hindi niya inakalang pati ang socially awkward niyang kaibigan ay magtatagal din sa opisina ng ganito ka-late. Nang magkita sila, inakala ni Kyungnam na galit pa rin siya sa kanya. Pero nang lumingon siya para magtanong, ang nakita niya lang ay si Mireille na masaya at nagniningning ang muka na parang walang sama ng loob kahit ipinasa sa kanya ni Kyungnam ang trabaho sa customer product improvement. Pagpasok nila sa elevator, napansin ni Mireille na may dala pa pala itong 2 baso ng inumin. Malamang gusto ni Kyungnam mag-sorry, pero dahil may hawak na rin siyang isa, napilitan siyang magsinungaling at sabihing para sa iba yon. Araw iyon ng pag-refresh ng ratings ng mga comics. Kabado si Mireille habang paulit-ulit pinipindot ang F5 pero wala pa ring nagbabago. Akala ni Kyungnam galit pa rin siya at sa keyboard lang ibinubuhos ang inis. Pag-uwi niya, dahil sa feedback niya, umakyat sa pinakatuktok ng charts ang view count ng project. Nang mag-number 1, halatang halata ang saya niya at nagdiwang siya agad. Kinabukasan, pumasok pa siyang parang malaking panalo ang aura. Pati ang boss lumapit at pumalakpak para makiselebrate. Sa opisina, masaya ang lahat para kay Mireille. Maliban kay Kyungnam, na poker face pa rin gaya ng araw-araw. Bilang treat sa sarili, pagsapit ng gabi nagbukas siya ng bote ng alak para mag-celebrate. Tapos pumasok ulit sa mundo ng nobela at nagpatuloy sa pakikipag-date at paglalandi sa mayaman at gwapong CEO. Ang nakakainis lang, hindi pa sila nagtatagal nang umamin si Siwoo kay Mireille. Basta kasama kita, tatanggapin ko kahit anong katayuan ang ibigay mo sa akin. Sakto sa climax na magpapalitan na sana sila ng singsing, biglang parang nagyelo ang paligid. Tumunog ang system notification, tapos na raw ang trial pass para sa character na ito. Lumalabas, bawat character, 50 oras lang ang allotted kay Mireille para i-date. Kaya nagising siyang sobrang bad trip pero sobrang lungkot din dahil hindi na niya makikita yung CEO. Nakakainis, di ba? Dahil doon, pumasok siya sa trabaho na parang zombie. Lahat ng ginagawa niya, sablay. Pakiramdam ni Mireille, direktang naaapektuhan na ng experience na yon ang totoong buhay niya. Kaya hindi rin niya nakalimutang ipadala ang review niya sa mga gumagawa ng VR headset. Grabe raw itong dating feature. Sobrang nakakaakit, sobrang realistic, at kayang magpa-addict sa tao na hindi matigil. Pero nang diretsahan niyang sinabi kay Junyang na si Siwoo talaga ang top guy sa dating headset program, sinupalpal siya. Sigurado ka bang siya ang top? Hanggang gabi, paulit-ulit pa ring bumabalik sa isip ni Mireille ang linyang iyon. Naalala niya rin na 1 buwan naman ang trial period ng headset. Bakit hindi na lang ako mag-date ng ibang lalaki? Wala nang patumpik-tumpik, nilabas niya ulit ang headset, nag-login, at nakipagkita sa manager PI. Sa pagkakataong ito, gusto niyang pumili ng mas may charm kaysa kay Siwoo. Kung pwede, yung tipong campus crush na hinahabol ng lahat, at dinala nga siya ng manager doon. Sobrang ganda ng lugar, parang eksenang pangkabataan sa campus, may mga cherry blossom na nalalaglag sa paligid. Pati ang suot niya, nag-transform kasabay ng paglipad ng mga talulot. Doon niya nakilala ang isa pang gwapong lalaki, yung tipong may in love ka sa unang tingin. Habang tulala pa siya at hindi alam ang nangyayari, biglang may lumapit na babae sa harap nila at tinawag palayo ang campus youth na lalaki. Yun pala, napagkamalan siyang kaklase nito. Habang pinapanood niyang palayo ang likod nila, may kirot na sumiksik sa dibdib niya. Okay, huwag ka sanang umalis, grabe. Mula sa likod, tumakbo papalapit ang kaklase niyang si Suji, sumisigaw. Sa script na ito, si Mireille ang gaganap bilang magandang babae na matapang at pursigido na humahabol sa isang upperclassman. Pero hindi tulad ng gwapong lalaking kanina, ang nakaagaw ng pansin niya ngayon ay mga lalaking mukhang hip-hop never die. Sobrang kakatwa ang dating. Sinong nagsasabing walang silbi ang pagiging ha? Tingnan mo nga to. Sa script na ito, kailangan niyang manood sa main lead, ang upperclassman, isang lalaking sikat sa kendo na may laban kontra ibang paaralan. Sobrang tindi ng palitan. Mula sa bleachers, napilitan si Mireille umamin sa sarili. Ang lupit talaga ng senior na to. Mas nakakalupit pa, pagkatapos ng panalo, inalis ng senior ang helmet at tumingin mismo sa kanya. Siya rin pala ang parehong senior na nakita niya kaninang hapon. Yung lalaking unang tingin pa lang, nahook na siya. Muling tumunog ang boses ng system sa isip niya. Congratulations Mireille, nakilala mo na ang pangalawa mong boyfriend. Kitang-kita sa mukha niya kung gaano siya kasabik at tuwang-tuwa. Alam kong ikaw to simula pa lang. Ang una niyang kailangang gawin bago ang lahat ay mag-sign up sa fan club. Ang problema lang, medyo mahirap ang requirements. Hindi ka pwedeng sobrang baliw na obsessed sa male lead na si Yunho. Kung magfa-fangirl ka sa kanya, kailangan mo munang makalusot sa akin. May nakatatandang babae na nagsabi sa kanya na sapat na ang history ni Yunho para mahimatay sa kilig ang lahat ng babae rito. Literal na walking idol. Ang tanging hinihiling lang ng mga tao, sana hindi siya gumraduate o kung gumraduate man, mag-masters at PhD na lang at maging profesor na rin dito mismo. Pagkarinig nito, lalo pang pinahype ni Mireille ang sarili niya. Yung pinakasikat na Diyos sa campus, gusto talaga ako? Kahit hindi pa nga niya sigurado kung gusto na siya ng lalaki. Kitang-kita na sobra-sobra ang pagka-narcissist niya. Biglang nagbago ang eksena. Pagkatapos pumirma ni Mireille sa application ng fan club, bigla siyang napunta sa kendo practice room. Mabilis na gumala ang tingin niya at nakita niya agad ang senior na na-in-love siya sa first sight. May ibong pumasok mula sa labas at natapik pababa ang isang talulot ng cherry blossom. Eksaktong sandali na nagtanong yung senior sa unahan kung may voluntaryong gustong mag-spar. Agad niyang napansin si Mireille na nasalo ang talulot. Mabilis siyang nagtangkang magpaliwanag pero itinulak siya ng best friend niya papaharap sa senior. Hindi pa nakalimutan ng kaibigan niyang magbigay ng kaya mo yan na senyas. Ayon sa script, si Yunho ang dapat tutulong kay Mireille. Nagliwanag ang mukha niya. Hindi maitago ang tuwa. Personal na tuturuan ng crush mo. Sino bang hindi matutuwa? Pero ewan kung bakit, nang ibigay ang start signal, bigla siyang sumugod ng agresibo at tumama ng napakalakas na strike. Panalo agad. Nagduda si Mireille sa sarili niya dahil sobrang clumsy niya. Imposibleng mailabas niya yung mga critical hit na yon. Pero ilang sandali lang, sumugod ulit siya na parang gamu-gamong naaakit sa apoy at palitan sila ng
palo ng senior, hindi man lang siya napag-iiwanan. Yung mga block na hindi man lang nakita ni Yunho na paparating, nauuwi pa sa finishing strike. Pati yung nakatatandang babaeng senior na pasabi na ang galing-galing ng babae. Halatang natuwa si Yunho at sinabi, inaasahan ko kung ano pang kaya mong gawin. Pagkatapos mapuri, umasta si Mirei at ang kaibigan niya na parang dalawang baliw sa tuwa sa isa't isa. Grabe, ang cool niya kapag sobrang focus. Pero hindi nagtagal ang saya niya. Paglingon niya, may nakita siyang pamilyar na mukha mula sa naunang nobela. Bakit nandito yung driver niya sa nobelang to? Pero bahala na. Ang totoong goal ni Mirei ay si Yunho. Pagkatapos ng practice, siya pa ang unang nagyaya kay Yunho na kumain silang dalawa lang. Kaya medyo nagulat si Yunho. Tinanggihan siya nito. Sabi niya minamadali niya masyado. Hindi pa raw sila ganun ka-close para kumain ng pribado. At si Mirei, akala niya gusto na siya ng lalaki mula pa simula. Maya-maya, para malaman kung bakit ganun umasta si Yunho, pumunta si Mirei sa kapatid ng manager para magtanong. Pinagalitan lang siya ng ate, akala mo ba ikaw ang sentro ng universe dito at gusto ka ng lahat? Yung si Woo, exception lang yon. Dito kay Yunho, kung hindi mo dadaan ng paunti-unti at step by step, walang bigla na lang mai-in love agad. Dahil sobrang stressed, inangkin ni Mirei yung massage chair sa kumpanya kung saan madalas tumambay si Kyungnam. Pagkakita niya sa inis na mukha nito, inakala pa rin niyang dahil sa kanya. Grabe, ganun pa rin siya kainis sa akin. Pagsapit ng gabi, para makahanap ng inspirasyon kung paano niya aayusin yung ikalawang story, pinapunta ni Mirei sa bahay niya ang kaibigan niya para uminom. Tinanong niya, kung makakabalik ka sa school days mo ngayon, ano ang unang gusto mong gawin? Agad naisip ng kaibigan niya, makipag-sex. Napatigas ang mukha ni Mirei at balik tanong niya, wala bang iba? Wala nang maisip ang kaibigan niya bukod doon. Ikaw Mirei? Agad naisip ni Mirei, makikipag-date ako sa lahat ng gwapo. Nasabi tuloy ng kaibigan niya, kaya nga noon nagawa mong agawin ex mo kahit may gusto na siyang iba. Pag-usapan pa lang yon, biglang nalungkot si Mirei. Bakit ba ako nauwi sa ganito? Nang umuwi na ang kaibigan niya, habang naguhugas ng pinggan si Mirei, naisip niya kung bakit hindi siya gumagawa ng matitinding first move tulad nung ginawa niya dati sa ex niya. At dahil ganoon, walang patumpik-tumpik, nag-login ulit siya agad sa novel dating simulator game. Una, nilapitan niya si Yunho at sinimulan niyang gumamit ng mga moves para akitin ang male lead, pero wala man lang pakialam si Yunho. Matapos siyang ma-ignore ng ilang beses, nagpa siya siyang mas maging matapang. Iinisin na lang niya si Yunho, pabalik-balik siya, pa-flip-flip ng buhok na parang uod na kumikinding. Inisip patuloy ni Yunho na may sakit siya. Kung wala ng problema, umupo ka na lang ng maayos at makinig sa lecture. Nanigas na naman siya sa kinatatayuan niya, pero kahit ganon, hindi pa rin sumuko si Mirei. Sinubukan niyang lumapit kay Yunho sa lahat ng paraan. Sa huli, nagawa rin niyang mapag-isa kasama ang crush niya. Medyo na-curious si Yunho mula nung laban nila sa kendo noong isang araw. Lumapit siya mismo kay Mirei at nagtanong, gusto mo bang i-rematch yung kendo match natin last time? Nang makita niyang hindi maitahin ni Mirei nang maayos yung tali sa baywang niya, walang alinlangan siyang lumapit. Hinila siya palapit at siya na ang nagtali para sa kanya. Pinuno si Mirei ng kilig. Sino ba ang makakatagal kapag hinila ka ng ganun kalambing ng male lead? Obsessed taga siya sa akin. Pero ang hindi niya inasahan, tinitigan siya ni Yunho sa mukha at sinabi, huwag kang magpigil, tira ng buong lakas. Yun pala, gusto lang ni Yunho na malinaw kung sino ang panalo at talo sa kanila. Baka nasasaktan ko yung ego niya. Ilang sandali lang, si Yunho na ang hingal at basang-basa ng pawis. Si Mirei naman, normal na normal, parang walang nangyari. Pati best friend ni Yunho, na curious kung ano raw ba talaga ang nangyari sa kanilang dalawa at ano ang kinalabasan. Sa flashback ng ilang minuto kanina, tuwing susugod si Yunho, nababakbakan siya ni Mirei na parang naka-on ng cheat codes. Kaya nauwi si Yunho na pawis at mukhang lupaypay. Biglang naisip ni Mirei na mukhang mas mahirap pala kaysa sa akala niya ang romance na to. Parang hindi basta-basta mahuhulog yung puging yun. Nang gabing iyon, bilang pagsalubong sa mga bagong miyembro ng club, si Mirei mismo ang tumayo para mag-mix ng mga inumin. Sobrang pulido niyang mag-mix na parang pro, kaya natulala ang lahat sandali. Pero nang dumating si Yunho at nakita niyang umupo ang crush niya katabi ng best friend nito, biglang ang tingin ni Mirei sa kaibigan na yon ay sobrang istorbo. Kahit ganun, kailangan pa rin niyang magpaka-friendly sa mukha. Dahil sa sobrang inis, bigla niyang tinanong si Yunho, ayaw mo ba sakin? Walang kaide-ideya si Yunho kung ano ang pinagsasabi ng babaeng to. Kung may hindi ka naintindihan at nagkamali ka ng akala, humihingi ako ng paumanhin. Kung hindi mo ako hate, sasabihin ko na diretso, gusto talaga kita, senior. Lumapit si Yunho sa tainga ni Mirei at bumulong. Close na ba tayo para sabihin mo yan? Nanigas na naman siya dahil akala niya all this time gusto rin siya ng lalaki. Pero kahit ganun, hindi pa rin siya sumuko. Pagkatapos ng party, gusto pa rin niyang dumikit sa senior para makipagkwentuhan. At dahil sunod siya ng sunod sa likod nito, doon lang tuluyang lumambot si Yunho. Sa halip na sumunod ka sa likod, maglakad ka sa tabi ko. Naglakad si Mirei sa tabi niya habang kaswal na nagtatanong, gusto mo ba yung presidente ng club? May gusto ka na ba? Mahilig ka bang maglaro ng games? Sabi mo kasi wala tayong alam sa isa't isa, kaya binibilisan ko na ang pagkakakilala ko sa'yo. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Agad kinuha ni Mirei ang jacket niya para masilungan silang dalawa. Tapos naglakad silang dalawa sa ulan ng masaya. Halos magdikit. Sobrang maalaga at sweet sa isa't isa. Sa isang school romance, hindi pwedeng mawala ang ganitong eksena para magkaroon si Mirei ng mas maraming pagkakataong mapalapit sa male lead. Parang sinadya ng sistema. Biglang may drawing room na lumitaw mismo sa harap ni Mirei. Bago pa makauwi si Yunho, hinila siya pabalik ni Mirei at niyaya papasok para patuyuin ang damit nila at magamit ang laundry room. Nang sabihan siya ng, ikaw, magpatuyo ka na ng damit mo? Tumanggi si Mirei dahil gusto pa niyang manatili rito kasama ang gwapong lalaking to. Unang beses ni Yunho makatagpo ng taong ganito kabold, kaya napasabi siya, ang tapang mo pala no? Sa linyang yun, biglang naalala ni Mirei ang dati. Noong nilandi niya ang ex niyang si Sejun, siya mismo ang walang hiya sa tapang na nag-abot ng pagkain kay Sejun sa harapan ni Yumi. Doon nagsimula na naging sila ni Sejun, pero matagal na yon. Ngayon, mas lalo niyang ninanamnam ang mahalagang sandaling
sandaling kasama ang senior niya. Nakita lang niyang unti-unting lumapit si Yunho at marahang hinaplos ang buhok niya. Hindi ko gusto yung presidente. Ikaw rin, patuyuin mo na yung buhok mo. Maghihintay ako, huwag kang magkasakit. Kinabukasan, sa library kung saan nag-aaral si Yunho, sinadya ni Mireille na umupo ng malayo para matanaw siya ng palihim at hindi siya maistorbo. Sinong mag-aakala na yung mukhang nerd na yon ang mauunang kumilos at yayain siyang kumain, kaya biglang namukadkad ang puso niyang parang dalagang high school. Buong kainila, kung ano-ano ang kinuwento at chinika niya, pakiramdam niya tuloy parang tunay na siyang nakikipag-date sa isang gwapo. Ganun, araw-araw, nilubog niya ang sarili sa saya ng pakikipag-date sa gwapong boyfriend sa nobela. Para sa kanya, imposibleng tiisin ang hindi makipag-date sa mga ganitong kagwapuhan. Hanggang isang gabi, may isa na namang party ang club. Nang makita niya si Yunho na mag-isa sa labas, agad siyang tumakbo papunta roon para kumustahin siya. Senior, may iniisip ka ba? Diretsong sagot nito. Simula nung naglalandi tayo hanggang ngayon, senior pa rin ba ang tingin mo sa akin? Sa virtual na mundo, parang panaginip ang romansa. Pero sa totoong mundo, habang kumakain kasama ang mga katrabaho, mukha si Mireille na parang basang-basahan sa pagkamanhit. At kitang-kita rin yun ni Kyungnam. Pagkatapos ng kainan, ang gusto lang ni Mireille ay makauwi ng mabilis. Para sa virtual boyfriend niya, nagkataon namang pauwi rin si Kyungnam, kaya medyo nagulat si Mireille. Lalaking palaging tumatanggi sa company parties. Pero nandito ngayon, talagang nashock siya ng kaunti. Tinanong siya ni Kyungnam, uwi ka na? Oo, hindi, may date ako, sagot ni Mireille. Natulala si Kyungnam kasi akala niya buong panahon na single lang ang babaeng to. Kaya habang naglalakad, nagtanong siya, sundo ba siya? Nang makumpirma niyang oo, saka lang siya tila nakahinga ng maluwag at umalis. Hindi niya alam, virtual boyfriend ang tinutukoy ni Mireille, kaya wala siyang choice kundi maglakad pa uwi sa ulan. Pagkaligo niya, hindi niya rin alam kung bakit binuksan niya ang Instagram ng ex niya. Pag-scroll niya ng kaunti, bigla niya itong blinak. Hindi pa rin siya makamove on sa hiwalayan nila noon, lalo't birthday ng lalaking yun ngayon. Sa mismong sandaling iyon, tumawag si Sejun para kumustahin si Mireille. Tinanong niya kung bakit tumatawag sa ganitong oras. Gusto lang daw nitong mag-sorry dahil nakita ni Mireille ang wedding photos nila. Ano't ano man, minsan din naman silang may pinagsamahan. Gusto lang ni Sejun na magpaalam sa huli bago siya magpakasal sa iba. Pagkatapos ng tawag, napatingin si Mireille sa VR headset at nalaman niyang 4 na oras na lang ang natitira para subukan ang device. Kaya nagpasya siya, sa natitirang sandaling yon, kailangan niyang balikan muli ang nawalang kabataang campus sa pamamagitan ng virtual boyfriend niya. Pero tuloy-tuloy ang pagbuhos ng alaala. Ang eksena nila ni Sejun na laging nag-aaway dahil lang kay Yumi. Noon, akala ni Mireille, kapag ikaw ang nauna, ibig sabihin kaya mong mahalin ang isang tao habang buhay. Pero sa huli, siya pala yung pangalawa dahil may laman na ang puso nito. Umiyak siya ng sobra noong gabing iyon. Kahit ngayon, habang nakasandal sa balikat ng virtual boyfriend niya, si Sejun pa rin ang iniisip niya. Sa totoo lang, ang romansa ng kabataan ng bawat tao ay parang isang magandang painting. Lahat ng pinagdaanan niya, muling binuo sa loob ng hindi makatotohanang device na yon. Sa pakiramdam na parang magkasama silang namumuhay, parang may masayang bahay, bigla na lang pumatak ang luha ni Mireille nang hindi niya namamalayan. Hanggang sa huminto ang pinakahuling bus. Sa pagkakataong ito, nagising din si Mireille at umakyat kasama si Yunho sa bundok malapit sa school para panoorin ang paglubog ng araw. Doon niya siya tinanong, gusto mo na ba ako? Tumingin lang si Yunho sa kanya at ngumiti, parang kumpirmasyon. Biglang nagtanong ulit si Mireille, Senior, balang araw, kapag nagpakasal ka na sa iba, makakalimutan mo ba ako? O paano mo ako maaalala? Sa huling larawan ko ba? O sa pinakaunang imahe? Para siyang naghahanap ng daan palabas mula sa lumang pag-ibig niya noon. Narinig lang niyang sinabi ni Yunho, ikaw pa rin. Kahit paano, basta ikaw, sapat na. Mula noon, tuluyan ang nagpasya si Mireille na bitawan ang lahat tungkol sa ex niya. Simula bukas, magiging asawa ka na ng iba. Mabuhay ka ng maayos. At si Senior Yunho, nakatingin lang kay Mireille ng punong-puno ng lambing. Kung magsalita ka, parang ang layo-layo mong aalis. At ganun, sa ilalim ng papadilim na langit habang lumulubog ang araw, nagbahagi ang dalawa ng unang halik nila sa nobela. Akala mo doon na magtatapos ang kwento sa pinakaromantikong sandali kasama ang senior. Pero eksaktong bago magdikit ang labi nila, biglang natapos ang trial period ng laro. Nabasag ang magandang panaginip ni Mireille. Napasigaw na lang siya sa matinding desperasyon habang hinihila siya palabas ng game world. Pagbalik sa realidad, hindi pa rin niya matanggal sa isip ang mukha ng male lead na si Yunho. Kahit puno siya ng inis sa publisher, napilitan pa rin siyang magbigay ng 5-star review para sa experience na naranasan niya. Pagkalipas ng isang buwan, sa isang team meeting sa opisina, nabigla si Mireille sa balita nang ilagay siya sa iisang grupo kasama ang kaaway niyang si Park Kyungnam para magsulat ng romance story. Nangalanga ang panga niya, hindi makapaniwala sa narinig, sandaling natulala at agad siyang naipit. Kinagabihan, nagkayayaan ang buong team na kumain at uminom. Napansin ng mga katrabaho na sobrang lungkot at bagsak ang mukha ni Mireille. Agad nilang nahulaan na malamang dahil end of the year na, pero wala pa rin siyang boyfriend. Kaya pakiramdam niya nag-iisa siya. Sabik na naglabas ng cellphone ang mga junior, gustong i-match siya sa mas batang guy. Paulit-ulit na ayoko ang lumalabas sa bibig niya. Pero ang mga mata niya naman patingin-tingin sa screen para silipin kung anong itsura ng binata. Halatang interesado pero nagpapaka-hard to get. Biglang nagsalita ang number 1 niyang kaaway. Hindi ba may dine date ka na? Sa linyang yon, nanahimik ang buong opisina ng mga 3 segundo. Tapos sumunod ang mga ekspresyon ng mga katrabaho na may halong panunukso. Si Park Kyungnam pa ang nagsabi na last time, sinabi raw ni Mireille na may kadate siya. At kapag may isang kasinungalingan, sunod-sunod na ang kasinungalingang pampatakip. Pailing-iting ipinaliwanag ni Mireille na noong nakaraan, na set up lang siya sa isang blind date. Pero mabilis lang yon at hindi naman sila nagde-date. Pagkarinig nun, medyo napilitan na ring tanggapin ng mga katrabaho ang paliwanag niya, tapos kinulit siya na pumayag na sa blind date dun sa mas batang guy. Nagkunwari pa siyang tumatanggi, naghihintay lang na magmakaawa pa ng konti ang mga kasama bago siya mag-oo. Sinong
mag-aakala na bigla silang umatras at tumigil sa pangungulit. Mas malala pa, yung katrabaho niyang babae sa tabi niya, inasikaso at in-confirm na agad para sa kanya. Nainis ng todo si Mireille at sinamaan ng tingin si Kyungnam na nakakabwisit dahil sinira nito ang magandang bagay niya. Pagkatapos ng salo-salo, sabay silang lumabas ni Kyungnam para mag-abang ng taxi pauwi. Nagpakita si Kyungnam na sorry siya dahil nadulas siya tungkol sa personal na buhay ni Mireille. Sa labas, ngumiti si Mireille at sinabing okay lang, pero sa loob-loob niya, minura niya si Kyungnam ng 800 beses. Pagdating sa bahay, agad siyang tinawagan ng kaibigan niyang si Jiyeon. Doon niya naalala na bukas pala ang housewarming party ni Yerin, kaya nagmamadali siyang lumabas para bumili ng housewarming gift. Habang nag-iikot sa mall, napadaan siya sa booth ng boyfriend game na pinagkakaguluhan ng mga babae. Nakita siya ng team leader na si Junyang at lumapit para makipagkwentuhan. Nagtatanong tungkol sa naging experience niya dahil maganda raw ang review ni Mireille dati. Nalungkot siya kasi nung official launch ng game, hindi nag-subscribe si Mireille. Papatulan na sana siya ni Junyang para mag-sign up on the spot, pero nagdahilan si Mireille na may bibilhin siyang urgent at mabilis na umalis. Habang pumipili siya ng regalo, tumawag ulit si Jiyeon para umamin ng diretsyo. Ang totoo, lihim pala siyang sinet up ng buong barkada sa isang blind date sa bahay ni Yarong. Noong una, balak nilang itago pero naisip nila na kapag pumunta si Mireille sa blind date na naka-sweatpants, tiyak na sablay. Pagkarinig nito, poker face lang si Mireille. Hindi man lang nagalit at agad siyang pumayag. Yun pala, umuwi siyang nagmamadali para magbihis ng bongga at mag-full glam makeup. Nagulat ang dalawa niyang besties. Dilat na dilat ang mga mata sa biglang pagbabago ng vibe niya. Habang kumakain, yung lalaking ipinakilala sa kanya, sobrang gentleman at maalalahanin, kaya palihim siyang binigyan ng bonus points ng mga babae bilang perfect boyfriend material. Pero lahat ng party, natatapos din. Si Mingyu, yung guy, ang naatasang maghatid kay Mireille pauwi. Buong lakad, todo puri si Mingyu na cute daw siya. Tapos tinanong kung ano raw ang tingin ni Mireille sa kanya. Magalang namang sumagot si Mireille na mabait siyang tao. Pero pagkadinig nun, sinunggaban ni Mingyu ang pagkakataon, agad nagsuggest ng date sa susunod na weekend at gusto pang i-lock in agad ang status nila. Kasi ayon sa kanya, hindi na raw sila mga bata para magpaligoy-ligoy. Sa una, maingat pa si Mireille sa pagpili ng salita para tumanggi ng maayos. Pero habang tumatagal, lalo siyang nauubusan ng pasensya sa mga sinasabi ni Mingyu hanggang sa tuluyan siyang nagbago ng tono at diretsahan na. Pinagsabihan niya si Mingyu para maintindihan na ang pagkilala sa isang tao sa romantic na paraan, hindi minamadali at hindi ipinipilit. Pagkasabi nun, ayaw na rin niyang magpahatid pa, kaya tumalikod siya at naglakad ng diretsyo. Iniwan si Mingyu na nakatayo roon na parang walang naintindihan hanggang sa mapunta na lang ito sa bar para uminom at magmukmok. Pauwi, tumigil si Mireille sa pagtawid at naghintay sa pulang ilaw. Dahil medyo may tama na siya ng alak, nang tumingala siya sa kabilang kalsada, bigla niyang nakita si Senior Yunho na kumakaway. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba o totoo. Nakalimutan ni Mireille ang lahat ng alalahanin at tumakbo patawid habang masayang sumisigaw ng pangalan ni Senior Yunho. Pero pagdating niya roon, ang tumambad lang sa kanya ay billboard ad ng boyfriend game. Biglang bagsak ang kilig. Pag-uwi niya, nakita niyang ang subscription fee ay 500,000 kada buwan. Nanlaki ang mata niya. Pakiramdam niya sobrang ganid ng publisher, habang ang bibig niya paulit-ulit na hindi nga. Pero ang utak niya, todo compute na sa mga advantage ng boyfriend game. Kung ikukumpara ang subscription sa gastos sa totoong boyfriend, regalo, pagkain, gala, biyahe, mas sulit pa raw ito. Kaya walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang subscribe at isang iglap, lumipad ang 500,000. Hindi na siya nakapaghintay, agad siyang nag-log in sa game. Nagising si Mireille sa isang magarbong pink na kwarto, kasama ang manager na naghihintay na para i-brief siya. Bagong player gift daw sa kanya ang bahay na yon. Excited na inikot ni Mireille ang buong bahay. Sa walk-in closet, punong-puno ng designer brands. At nandoon pa mismo yung dress na regalo sa kanya ng male lead na si Siwoo. Pinaliwanag ng manager na yung mga nag-gift sa kanya, mananatili, habang yung iba, papalitan kada isang buwan. Masayang-masaya si Mireille sa perks na binibigay ng game, talagang talo ang real life. Nang matapos siyang masanay sa lahat, handa na siyang ipadala ng manager sa susunod na story world. Naalala ni Mireille ang huling eksena kung saan hindi niya nahalikan ang mahal niyang Senior Yunho, kaya halatang nanghihinayang siya at gusto niyang ihatid siya ng manager pabalik sa eksenang yon para matapos ang romance. Pero malas, hindi pa naginip ang buhay. Para raw sa premium na 1,000,001 subscription tier lang ang ganung perk. Basic tier lang ang binili ni Mireille, kaya random stories lang ang pwede at hindi siya makakapili ng gusto niya. Binola pa siya ng manager. Kung i-experience mo, lubusin mo na. 898 na lalaki ang naghihintay na madate mo. Mag-date ka man ng 10 o ma-reject ka man ng 10, walang makakaalam. Parang naliwanagan si Mireille, kaya kumpiyansa siyang pumasok sa bagong mundo. Dito, flight attendant siya at isang gwapong foreigner ang tumulong sa kanya sa bagahe. Akala niya magiging sobrang solid na experience, pero terorista pala ang lalaking yun. Bigla itong bumunot ng baril at itinutok sa ulo niya. Ginawang hostage si Mireille. Bago pa man siya tuluyang mataranta, sa sumunod na segundo ay may isang lalaking nakasuot ng itim na mask ang palihim na lumapit. Bigla itong sinuntok ang terorista, kaya nailigtas si Mireille. Akala nila tapos na ang lahat, pero sino ang mag-aakala na may isa pang teroristang nagtatago na biglang nagwala at nagsimulang magpaulan ng bala sa loob ng eroplano. Muli namang ginawang bihag si Mireille. Buti na lang, nagpaputok si Yeonwoo at napatay ang lalaking iyon, kaya muling nailigtas ang buhay niya. Nangingig sa takot si Mireille at ayaw na niyang ipagpatuloy pa ang madugong kwentong ito, kaya agad niyang hinubad ang singsing upang makatakas. Ngunit nang muli niyang imulat ang mga mata niya, isang taong malubhang sugatan at balot ng dugo ang bumungad sa kanya. Sa pagkakataong ito, naging doktor si Mireille. Bilang isang ordinaryong empleyado sa opisina, wala siyang anumang karanasan, kaya sobrang alanganin ang galaw ng mga kamay at paa niya, at hindi niya alam kung paano gamitin ang mga makina. At matapos ang lahat, napagalitan pa siya ng punong doktor
motor. Habang naaawa siya sa sarili niya, bigla namang nagbago ang sitwasyon. Agad siyang isinandal nito sa pader at diretsahang ipinagtapat ang nararamdaman nito para sa kanya. Doon na tuluyang naunawaan ni Mireille kung bakit gustong-gusto ng kaibigan niyang si Gion ang pakikipag-date. Dahil mas marami itong karanasan, madali para rito na pumasok sa papel bilang babaeng bida sa mga kwento. Mula sa isang piskal hanggang sa isang mayamang sosyalitang babae, iba-iba ang karisma ng bawat lalaking bida. Unti-unti, tuluyan ng naadik si Mireille sa mga virtual boyfriend sa laro. Ano kaya ang pakiramdam ng isang A-list celebrity na makipag-date sa isang gwapong bodyguard? Sumunod pa rito ang mga hindi malilimutang karanasan, kasama ang mga baliw sa yaman na tagapagmana ng malalaking pamilya, mga sikat na celebrity na kahit sa pinakamaligaw niyang imahinasyon ay hindi niya makikilala sa totoong buhay. Sa laro, para bang naranasan ni Mireille ang pakikipag-date sa 100 lalaki. Dahil dito, kumpiyansang-kumpiyansa si Mireille na kumilos bilang love guru para sa kanyang babaeng katrabaho. Akala ng lahat, puro salita lang siya at wala naman talagang lakas ng loob na gawin ito mismo. Pero agad niya itong pinatunayan. Hiniram niya ang telepono ng katrabaho at nagpadala ng mensahe sa mas batang toy boy, inaaya itong kumain sa labas. Laking gulat nila nang agad itong sumagot ng oo. Ang mga katrabaho niya ay napatingin sa kanya na parang idolo. Matapos ang nakakapagod na araw sa trabaho, tulad ng nakasanayan ay kinailangan niyang tingnan ang mga review ng mga mambabasa sa kanyang ginawa. Ngunit laking gulat niya nang puro 1-star review ang naroon dahil lang sa mga maling baybay. Kinabukasan, napilitan si Mireille na halos magmakaawa sa boss at humingi ng paumanhin para sa kanyang pagkakamali. Sa lahat pa ng pangungusap na pwedeng magkamali ang baybay, doon pa sa mismong pangungusap ng paghingi niya ng tawad. Kaya tuwing bubuka siya ng bibig para akuin ang kasalanan, agad naman siyang binabara ng boss. Kahit si Kyongnam, ang nakakainis na lalaking iyon, ay pinagtawanan din siya. Kapag nalulungkot, ang pinakamagandang paraan para luminaw ang isip ay ang magbihis ng maayos. Ginabayan siya ng sistema upang pumasok sa susunod na kwento. Napansin ni Mireille na malapit nang mag-expire ang kanyang subscription. Kung papasok siya at bigla itong matatapos, siguradong mawawala ang saya. Katulad ng nangyari sa kwento nila ni Senior Yunho. Para bang nabasa ng sistema ang iniisip niya at nagbukas ito ng isang pinto na tila inaakit siyang pumasok. Sa pagkakataong ito, muli siyang naging isang empleyado sa opisina at ang lalaking bida ay walang iba kundi si Senior Yunho na matagal na niyang nami-miss. Ngunit ngayon, mas matured na bersyon na silang dalawa. Pagkaraan ng 10 taon, hindi pa rin nakalimutan ni Yunho si Mireille. Alam na alam niyang isa itong paraan upang mapilit siyang mag-renew ng subscription sa laro, pero kusa pa rin siyang nahulog sa bitag na yon. Nang gabing iyon, nag-date silang dalawa sa isang mamahaling restaurant. Tinanong siya nito tungkol sa buhay niya matapos siyang mawala. Inakala ni Mireille na bahagi lang iyon ng backstory ng laro, kaya gumawa siya ng palusot at sinabing may mga personal siyang pinagdaanan noon. Samantala, si Yunho naman ay nagtayo ng sarili niyang kumpanya matapos magtapos sa kolehiyo at ngayon ay maunlad na ang kanyang karera. Biglang lumitaw ang isang business card sa kamay ni Mireille. Iniabot niya ito kay Yunho at doon niya nalaman na ang kanyang pagkakakilanlan sa loob ng laro ay eksaktong pareho rin sa totoong buhay. Matapos ang date, naghiwalay sila ng landas. Sobrang nasiyahan si Mireille sa pagtatapos na yon, kaya hinubad niya ang singsing at bumalik sa realidad. Ngunit may mas nakakagulat pang naghihintay sa kanya. May tumawag na hindi kilalang numero at sa kabilang linya ay narinig niya ang boses ni Senior Yunho. Halos hindi makapaniwala si Mireille sa kanyang narinig. Agad niyang binasa ang user manual. Doon niya nalaman na ang lahat ng tawag at mensahe mula sa mga karakter sa virtual world ay maaaring kumonekta sa totoong mundo kahit naka-log out na siya. Dahil sa tila biyayang iyon, buong magdamag na nag-usap sa telepono sina Mireille at Yunho. Inaya siya nitong lumabas kinabukasan ng gabi para manood ng sine. Sa puntong iyon, unti-unti nang naramdaman ni Mireille ang kakaibang pagiging totoo ng lahat. Parang nasa tabi lang niya si Yunho. Kinabukasan, habang nasa team meeting, hindi malaman ni Mireille kung bakit paulit-ulit na tinatanggihan ni Kyongnam ang mga ideyang inilalatag niya, kaya labis siyang naiinis. Ngunit nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Senior Yunho, parang biglang naglaho ang lahat ng inis sa kanyang puso. Nang tanghalian, abala ang lahat ng iba pa niyang katrabaho, kaya ang huling opsyon ni Mireille ay yayain si Kyongnam na kumain. Ngunit kakaiba ang kilos ni Kyongnam habang kumakain sila. Paulit-ulit nitong tinatanong kung ano ang mga gusto at ayaw niya, at pagkatapos ay bigla itong umamin na pareho raw sila ni Mireille, na kaya lang niyang sumagot ng pahalang kay Yunho at sa loob-loob niya, sino bang nagtanong sa'yo? Habang pinapatay niya ang oras at hinihintay na matapos ang araw, mabilis na nag-text si Mireille kay Yunho, saka nagbihis para sa date nila. Nanonood sila ng horror movie pero parang rom-com ang turing niya. Kunwari kukuha lang siya ng popcorn, tapos nagkataong nahawakan niya ang kamay ng senior. Parang may spotlight pang biglang tumama mula sa itaas. Sobrang romantic ng dating. Pagkatapos, dinala ni Yunho si Mireille sa opisina niya at inakyat siya sa rooftop para manood ng paglubog ng araw. Tinanong ni Yunho si Mireille, punong-puno ng pahiwatig, kung balak ba niyang umalis na naman. Diretso namang sagot ni Mireille, hindi siya pupunta kahit saan. Sumunod ang mga rosy days ng dalawang magkasintahan. Sa trabaho, napansin ni Kyongnam si Mireille na palaging kinikilig at sobrang hyper na parang dalagang high school. Pero wala siyang posisyon para questionin siya at biglang dumilim ang tingin niya. Hindi naman halos napapansin ni Mireille. Sa mga sumunod na araw, lunod siya sa saya kasama si Senior Yunho. Pero kapag may isang masaya, laging may isang nagdurusa. Kakapaghiwalay lang ng bestie ni Mireille sa boyfriend nito, basag ang puso. Kaya si Gion, inom ng inom na parang tubig lang ang alak para malunod ang lungkot. Kahit nakadate na raw siya ng higit 30, hindi pa rin niya mahanap ang tamang tao. Ang tagal bago napakalma ni Mireille ang kaibigan niya para makauwi na. Habang kausap si Yunho sa phone, napaisip din si Mireille kung mahahanap ba niya ang taong para sa kanya o mauwi rin ba siya gaya ni Gion. Babalik na lang sa virtual world. Tinanong ni Mireille si Yunho kung ano ba talaga ang nararamdaman niya para sa kanya. Tapat na sagot ni Yunho, kapag kasama
kasama siya, sobrang saya niya. At kahit hindi sila magkasama, sapat na raw na maalala niya ang ngiti at anino ni Mireille para sumaya. Parang doon niya na-realize na nahanap niya na ang pinaka-perpektong lalaking pwede niyang i-date. Kinabukasan, habang kumakain kasama ang mga katrabaho, may junior na nagtanong kung sasali ba si Mireille sa paparating na seminar. Matigas ang hindi niya. Pinilit pa siya ng iba at binalikan ang nangyari last time na nag-skip siya ng seminar. Doon siya pinagbuntunan ng boss. Biglang binagsakan siya ng bundok na trabaho. Tapos ni-ghost pa siya ng boss sa meetings at parties ng mahigit 3 linggo. Kahit alam niyang kapag nagtampo ang boss, sobrang hirap suyuin, ayaw pa rin ni Mireille pumunta sa 2-day, 1-night seminar. At dahil sa mindset niyang hindi ako lulubog mag-isa, gusto niyang isama si Kyungnam sa front lines. Ipinaskip din niya sana ang seminar. Pero agad nilinaw ni Kyungnam na kailangan niyang pumunta kasi malapit lang daw doon ang bahay ng mga magulang niya. Sa sandaling yon, nagliyab sa inis ang mga mata ni Mireille. Tinitigan si Kyungnam na parang demonyong laging sumisira sa magagandang bagay para sa kanya. Sa huli, napilitan siyang tanggapin ang biyahe. Sa team building game, halos magsabunutan na sila sa pag-unahan sa pagsagot sa mga tanong ng organizers. Parehong gustong patunayang mas magaling, walang umaatras. Nang lumabas ang resulta, si Kyungnam ang nanalo. Sunod naman ang treasure hunt sa may sapa. May babaeng coworker na nag-video ng mga ganap nila. Hindi niya inakala na magugulat siya at mahuhulog ang phone niya sa sapa. Tapos inanod pa. Si Dongmin, pahero na sana at sasawsaw para kunin, pero pagdampi pa lang ng paa niya sa tubig, napaatras siya sa sobrang lamig na nakakapanindig balahibo. Akala nila tapos na, pero si Kyungnam ang biglang humakbang, parang Diyos na bumaba. Diretso siyang pumasok sa sapa, kalmadong kalmado, walang pag-aalinlangan. Napatitig ang coworker sa paghanga, para siyang santo na nagliliwanag. Inabot ni Kyungnam ang phone sa babae, tapos tahimik na umalis para magpalit ng damit. Tinamaan ng babae ng love at first sight. Tabi na, at may dinner party ang kumpanya. Dahil sa ginawa ni Kyungnam kanina, siya ang paborito ng mga babaeng coworker. Pero matapos uminom ng kaunti, nalasing din siya. Sa kalasingan, nakaupo lang siya na parang lutang. Iniisa-isa niyang inayos ng perpekto ang mga bote ng alak at maingat pang ibinabalik ang mga takip. Doon nalaman ng mga katrabaho na may OCD pala siya. Natapos ang party. Lalabas sana si Mireille para magpahangin at luminaw ang ulo nang masagi ng tingin niya ang isang babaeng coworker na nakasandal sa balikat ni Kyungnam. Ayaw niyang makialam kaya bumalik siya sa loob para bigyan sila ng espasyo. Sa wakas, natapos din ang seminar. Pinilit pa rin ng grupo ni Mireille na isakay siya sa kotse ni Kyungnam. Nang makababa ang dalawang coworker, bababa na rin sana siya para iwas awkward. Pero pinigilan siya ni Kyungnam at sinabing ihahatid na lang niya siya pauwi. Buong biyahe, punong-puno ng alanganing katahimikan. Ilang formal na small talk lang tungkol sa trabaho ang kinaya ni Mireille. Nang pababa na sana siya ng kotse, biglang binitiwan ni Kyungnam ang nakagugulat na linya, "Gusto kita." Parang tumigil ang oras, 10 o ewan, parang 0 years sa tagal. Nauutal si Mireille, hindi sigurado kung tama ba ang narinig niya. Pero sa mismong susunod na segundo, inulit niya ulit ang sinabi. Umandar si Kyungnam at iniwan si Mireille na nakatayo, lutang at walang alam ang itsura. Buong gabi siyang nag-overthink dahil sa linyang yon. Kinabukasan sa opisina, narinig pa niya ang chismis na yung babaeng coworker kahapon. Diretsahang na-reject daw ni Kyungnam. Sakto namang speak of the devil. Yung na-reject at si Mireille nakaka-confess langan. Parehong awkward na nagtago sa likod ni Dongmin. Para silang nakapila sa nakakatawang conga line. Hanggang sa wala na silang mapagtaguan, tinakpan ni Mireille ang mukha niya ng buhok para nagchat-chant ng hindi mo ko makikita. Pero kailangan pa rin nilang magharap sa meeting. Samantala, paikot-ikot sa ulo niya ang gusto kita talaga ni Kyungnam. Nang kukuha siya ng tubig, nagkasalubong pa sila ni Kyungnam. Tinanong siya ni Kyungnam kung ano na ang sagot niya sa confession kahapon. Walang kababakasang emosyon ang mukha ni Kyungnam. Sobrang kalmado. Maghihintay ba ako ng sagot o susuko na lang ngayon? Kung may boyfriend ka na, sabihin mo lang. Agad na nautal si Mireille at nagmamadaling sumagot. May boyfriend na talaga ako ngayon. Pagkarinig noon, tango lang si Kyungnam na parang naiintindihan niya. Tapos hindi na siya nagsalita pa. Habang nagpapagawa siya ng buhok kasama ang bestie niya, hindi sinasadyang narinig niya ang usapan ng dalawang babaeng nasa likod niya tungkol sa senior na si Yunho. Doon nalaman ni Mireille na sobrang sikat pala ang karakter na si Yunho. Ibig sabihin, yung mga romantic na karanasan niya kasama ang senior at yung mga kabalyerong kilos nito, hindi pala para sa kanya lang. Parang sinampal siya ng tadhana mula sa langit. Pagkatapos maglinis at mag-ayos ng bahay, kinaladkad ni Mireille pauwi ang sarili niyang wasak na wasak ang puso. Magulo pa rin ang isip niya, pero nagdesisyon pa rin siyang mag-login sa game para makita si Yunho. Pagpasok niya, nakita na naman niyang nababanggit sa isang news article ang mga lady killer moves ng senior. Sa puntong yon, tuluyan nang bumitaw si Mireille. Sinabi niya ang mga salitang pang-break, saka hinubad ang singsing sa daliri niya at bumalik sa marangyang kwarto. Galit na galit siya sa game publisher at gusto na sana niyang i-cancel agad ang subscription. Pero habang tinitingnan niya ang mga luxury items, may bahagya pa rin siyang panghihinayang hanggang sa biglang lumitaw ang manager at kinamusta siya ng may pag-aalala. Sa totoo lang, dahil lang sa plano ni Mireille na i-cancel ang subscription kaya niya natawag ang manager na ito. Ikinuwento ni Mireille ang problema. Ayaw na ayaw niya na si Yunho, ang boyfriend niya sa virtual world, ay nakikipag-date sa kung sino-sino at maraming babaeng nilalandi. Kahit sinasabi ng utak niyang virtual lang lahat, hindi sumunod ang puso niya. Agad na naunawaan ng manager ang problema at nag-alok ng pinakamagandang solusyon. Gagawan siya ng custom boyfriend. 100% tugma at honest, na siya lang ang mamahalin bilang one and only. Pagbalik sa totoong buhay, nakatanggap si Mireille ng survey tungkol sa ideal boyfriend niya. Pagkatapos niyang sagutan ng kung ano-ano tungkol sa itsura at personalidad, kumpleto na raw ang setup. Pumasok si Mireille sa game na sobrang excited, nakaupo sa kotse at umaasang sa dulo ng kalsada. Makikita niya ang perpektong boyfriend na gusto niya. Pero hindi nagtagal ang excitement niya nang biglang may lalaking nakasakay sa mabigat na motor na humarurot at dumaan. Sumingit ito sa harap ng kotse niya kaya napapreno si Mireille ng biglaan. Hinubad ng lalaki ang helmet at bumungad ang nagniningas na pulang buhok. Akala ni Mireille ito na ang male lead
lead ng buhay niya kaya lumapit siyang tuwang-tuwa. Pero habang papalapit ito, unti-unting nagbago ang ekspresyon niya dahil ang perfect boyfriend na ginawa para sa kanya, may eksaktong mukha ni Kyungnam. Matapos malaman ni Mirai na masyadong maraming babae ang humahabol sa boyfriend niya sa virtual world, determinado siyang pumili ng boyfriend na para sa kanya lang. Sa ilang tanong lang sa survey, kayang gawing realidad ng AI ang lalaking pangarap niya. Pero kahit ang dami niyang sinabi tungkol sa type niya sa AI, paikot-ikot pa, kailangan pa rin niyang harapin ulit ang lalaking iyon. Kaya nga sinasabi nilang, madalas, sa kinaiinisan mo pa ikaw na stuck. Nang makita niyang ginawa ng AI ang mukha ng lalaking coworker na kinaiinisan niya, nabaliw si Mirai at nagmadaling tawagin ang system para kumprontahin ito. Matatag na iginiit ng system na sinunod nito ang ideal type niya ng eksakto. Gusto man ni Mirai na baguhin. Tumanggi ang system dahil isang beses lang pwedeng i-generate. At sa parehong sandali, natapos din ang oras niya sa virtual world. Pagkagising niya, gigil na gigil si Mirai at sinubukang tawagan ang customer support ng laro. Kalahating gabi na. Sa oras na yon, parang multo na lang ang sasagot. Sa sitwasyong iyon, wala siyang nagawa kundi malugmok sa matinding pagkadismaya. Kaya kinabukasan, nang makasalubong niya si Kyungnam sa elevator, sobrang awkward niya na hindi man lang niya ito magawang tingnan ng diretsyo. Dahil hindi pa rin mawala sa isip niya na si Kyungnam pala ang virtual boyfriend niya. Panay sulyap siya rito. Bibig niya, todo deny, pero sa totoo lang, lutang na lutang siya hanggang sa aksidente pa niyang nainom ang kape ni Kyungnam. Kahit ako, nakikringe para sa kanya sa sobrang second-hand embarrassment. Para bang gusto lang niyang ma-relieve ang stress at makalimutan ang kahihiyan niya kaninang umaga. Noong gabing iyon, nagpunta si Mirai sa bookstore kasama ang best friend niya. Gusto kasi ni Jion bumili ng mga librong tungkol sa love at dating. Habang nandoon, hiniling pa niyang ipakilala siya ni Mirai sa isang lalaki sa kumpanya nila. Nakakagulat nang halongkatin ni Mirai ang contacts niya. Yung mga lalaking akala niya single ay kasal na pala, may girlfriend o may anak na. Kahit hinanap niya sa buong circle of friends niya, wala talaga. Hanggang sa pagsakay niya sa bus, dala-dala pa rin niya ang bigat ng isip na yon. Naisip niya, wala na ba talagang matinong lalaki na kasing edad ko? At eksakto sa sandaling iyon, tumunog ang notification mula sa custom boyfriend game. Parang sinasagot ang iniisip niya at inaaliw siya. Dahil doon, bumalik siya sa virtual world para ipagpatuloy ang pakikipag-date sa boyfriend na kinainisan niya, pero unti-unti na rin niyang nagugustuhan. Nang makita niya ulit ang pamilyar na mukhang may pulang buhok, napahinto siya saglit para masanay. Ang unang pagkikita nilang dalawa sa mundong iyon, nauwi sa eksenang sira ang sasakyan. Lalo tuloy na awkward ang female lead at hindi niya alam paano gagalaw. Doon niya naalala na minsan sinabi niyang gusto niyang makilala ang boyfriend niya sa isang kakaibang lugar. Parang sa mga pelikula, baka kaya lumitaw ang ganitong eksena sa virtual world. Nakadress si Mirai pero kailangan niyang sumakay sa motor, kaya hindi siya komportable at gusto sana niyang tumanggi. Pero nang lingunin niya ang wasak niyang kotse, napasakay na lang siya sa motor nang hindi niya namamalayan. Kahit ang weird na ginagampanan niya ang romantic role kasama ang lalaking kinaiinisan niya, hindi pala siya naiirita. Habang bumibiyahe sila, kung ano-anong nasa paligid ng kalsada ang nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng seguridad. Tumigil ang motor sa isang maliit na bar sa gilid ng daan. Sobrang detalyado ng lahat, pati bartender, may kakilala siyang mukha. Dahil sa kaunting alak, masaya silang nagkwentuhan buong gabi. Pagbalik sa kwarto at matapos magpalit ng damit, kumain sila ng dinner at nag-small talk. Habang nag-uusap, napagtanto ni Mirai na siya ang eksaktong type niya noong mas bata siya. Good boy na dreamy, may artist soul, pero may konting pasaway na charm. Sa sobrang saya niya, naglaro siya ng VR game hanggang kinabukasan. Nang makasalubong niya si Kyungnam sa totoong buhay, kakaiba ang kaba niya. Pero kahit matagal niya itong titigan, napansin niyang hindi naman kumakabog ang puso niya at doon niya napatunayang magkaiba talaga ang game at ang realidad. Pag-uwi, agad siyang naglogin ulit sa game para makipag-date kay Yong-il. Sobrang dami nilang masasayang karanasan sa ilalim ng araw habang sinasabayan ng simoy ng dagat. Pagdating ng gabi, naglakad-lakad sila para tunawin ang kinain. Tuloy-tuloy lang sila sa paglalakad hanggang sa hindi nila namalayan na naligaw na pala silang dalawa. Noong una, hindi makapaniwala si Mirai, pero nang marinig niyang may magkasintahang nawawala, bigla niyang naalala na sa survey. Sinabi niyang gusto niya ang horror movies, kaya hindi siya binigo ng system. Ibinigay agad sa kanya ang experience na yon. Sa totoo lang, 100 ang rating ko sa system na to. 100 sa sobrang sunod-sunuran. Kahit gusto ni Mirai ang horror, duwag naman talaga siya. Kaya nang makarinig siya ng kung anong ingay, nataranta siya ng todo at muntik nang mabasa ang suot niya. Buti na lang, aso lang pala ng landlord na naglalakad. Para pakalmahin si Mirai, gumamit si Yong-il ng kung anong astig na virtual magic at biglang naglabasa ng napakaraming alitap-tap. Kaya unti-unting kumalma si Mirai. Dahil sa liwanag na yon, parang biglang kinilig ang bidang babae na para bang bumalik siya sa pagiging teenager. Pero kinabukasan, papasok sa trabaho. Kailangan na naman niyang harapin si Kyungnam sa elevator. Nasa dating vibe pa rin siya mula kagabi, kaya hindi niya mapigilang titigan si Kyungnam. Sakto namang tinawag silang dalawa ng manager para may i-anunsyo. Na-nominate sa isang event ang dalawang author na hawak nila, kaya kailangan nilang sumama para asikasuhin ang mga ito. Paglabas ng opisina, diretsahang tinanong ni Kyungnam kung bakit siya iniiwasan ni Mirai, kahit si Kyungnam naman ang umamin. Dahil sa tanong na yon, hindi alam ni Mirai kung paano ipapaliwanag ang sarili niya, pero nakalakad na si Kyungnam palayo kaya hinayaan na rin niya. Pagkatapos ng trabaho, kumain sina Mirai at Jion sa isang inuman. Puro reklamo si Jion na parehong pumalpak ang dalawang double date niya ngayong araw, kaya pinayuhan siya ni Mirai na tumigil na sa blind dates. Dagdag problema lang daw. Pero sinisi naman ni Jion ang kaibigan niya dahil hindi raw siya nakikinig. Kung wala ka talagang pakialam sa mga lalaki, bakit ilang buwan mo nang binabanggit si Kyungnam ng paulit-ulit? Nang marinig yon, halatang nagpanik si Mirai at todo tanggi. Matagal na silang magkaibigan, kaya kabisadong
kabisado ni Jiyeon kung ano siyang klaseng tao. Diretsahan niyang tinanong kung gusto ba ni Mirei si Kyungnam. Parang pusang natapakan ng buntot, mariing itinanggi ni Mirei na imposible yon. Sa halip, ipinagyabang pa niyang si Kyungnam nga raw ang may gusto sa kanya. Pagkarinig ni Jiyeon, agresibo nitong pinilit na makita ang mukha ng lalaki. Nang ipakita ni Mirei ang litrato, isang tingin lang si Jiyeon at sigurado na agad siyang hindi raw ito ang type ng bidang babae. Masyado raw seryoso ang itsura. Dahil sa sinabi ni Jiyeon, medyo lumakas din ang loob ni Mirei na siguradong hindi nga niya type ang male lead. Dumating ang araw ng comic promo event at si Kyungnam ay nakatayo roon na parang sinasadya talagang hintayin si Mirei. Sinabi lang niya na wag na niyang masyadong isipin ang nangyari noong araw na yon at okay lang daw siya. Pagpasok sa event, nanalo ang author na si Yoon Song na minamanage ni Mirei ng Most Popular Comic Award, habang ang comic author na si Wani na hawak ni Kyungnam ang nanalo ng Best Comic Award. Dahil dun, nainis si Yoon Song at ayaw niyang sumama sa dinner kasama ang mas batang author. Sinubukan siyang kausapin ng bidang babae pero muntik pang mauwi sa pagtatalo nila ni Mirei. Habang nagtutulakan at nagkakabiruan sa paghatak-hatak, aksidente niyang naitulak si Mirei at kung hindi siya nasalo ng male lead, siguradong sumemplang siya. Pero kahit ganon, nag-inuman pa rin silang tatlo na parang walang nangyari. Habang kumakain, tumawag ang boss ni Mirei para batiin si Wani at doon nila nalaman na ito pala ang dating boss. Biglang sumabog si Yoon Song sa mismong hapag at hinarap si Wani. Pagkatapos ng kaunting pagtatalo, ibinuhos na ni Yoon Song ang lahat. Dahil ba to sa hindi ko pagtanggap sa mga regalo mo noon at sa pagyurak ko sa feelings mo, naghihiganti ka ba ngayon? Nang marinig yun, nagulat ang lahat. Pero ang twist pala, ang mga regalong yun ay para talaga sa assistant ni Yoon Song, hindi para sa kanya. Napamulat ang lahat, parang nagyelo sa gulat. Pati si Yoon Song, napatigil na lang habang nagbubuhos ng alak. Sa puntong yun, parang metal na kutsara na lang ang kulang para makapag-ukay siya ng butas at ibaon ang hiya niya. Dahil sobrang napahiya, napilitan na lang si Yoon Song na magkunwaring may boyfriend na siya. Karaniwan, umiinom ang mga tao para malasing at makalimot sa lungkot. Kaya si Yoon Song, nalasing ng husto at si Mirei ang nagdusa sa paghila at paghatid sa kanya pauwi. Pagkatapos, may tumawag sa phone ni Yoon Song at nalaman ni Mirei na totoo palang may boyfriend nga ang author na yon. Habang lumulutang ang isip niya, nakatanggap si Mirei ng text mula sa mga katrabaho. Iniimbitahan siyang sumali sa round 2. Pagdating niya roon, nakita niya ang babaeng katrabaho na sobrang dikit at lambing kay Kyungnam. May kung anong kakaibang sikip na naramdaman si Mirei sa dibdib. Kaya tumalikod siya, naglakad papuntang beach at bumili ng isang lata ng beer para malimutan ang hindi mapakaling pakiramdam. Medyo tipsy na, pinindot niya ang call button sa akalang ang best friend niya ang tatawagan niya. Pero ang lumabas, ang virtual boyfriend pala niya. Naririnig ang hampas ng alon. Sinabi ni Yong-il na gusto niyang puntahan siya. Tinawanan lang niya kasi alam niyang imposibleng makapunta ito roon para magkita sila. Pero biglang parang himala, may mukha nang nakatayo sa harap niya. Hindi si Yong-il, si Kyungnam. Sa kalasingan niya, parang naghalo ang dalawang mukha. Hinawakan ni Mirei ang mukha ni Kyungnam at pakiramdam niya, sobrang totoo ng lahat, nakakabigla. Kinabukasan sa meeting, hindi makapag-focus si Kyungnam sa trabaho at panay ang tingin kay Mirei. Bawat galaw niya, napapansin niya. Kahit simpleng pagpunta para bumili ng kape, sapat nang masulyapan niya ang isang papel na naiwan sa mesa para mahulaan niyang naroon lang siya. Habang nakatitig sa larawan ni Mirei na tumatawa at nakikipag-usap, bigla niyang naalala ang mga pagkakataong nagkataon lang silang nakikita noon. Mga munting sandaling tahimik na humabis sa isang panig niyang paghanga. At ang pinakaunang random encounter pala ay noong nagpa-gift exchange ang kumpanya. At ang regalong inilagay ni Kyungnam, si Mirei ang aksidenteng nakapili. Simula noon, araw-araw silang dalawa na nagkataong sabay na sumasakay sa isang elevator. Kahit medyo nahuhuli si Mirei, kalmado lang si Kyungnam na nakatayo roon at hinahawakan ang pinto ng elevator para hintayin siya. May mga panahong balak na niyang sumuko at tigilan na ang paghahabol sa kanya. Pero may ginagawa si Mirei na kung ano-ano na muling nagpapasiklab ng munting pag-asa sa puso niya. Naaalala ni Kyungnam ang nangyari kahapon noong inabot ni Mirei at hinawakan ang mukha niya. Kumabog ng todo ang dibdib niya. Pero nagkamali lang pala si Mirei at napagkamalan siyang iba. Hindi nagpakita ng masyadong emosyon si Kyungnam. Tapos sinabi niyang ihahatid niya si Mirei pabalik sa kwarto nito. Nagsimula ang lahat noong gabing iyon sa company party. Hindi sinasadyang narinig ni Kyungnam ang usapan ni Mirei at ng author na si Yoon Song. Lasing si Yoon Song at kinukulit si Mirei na magka-boyfriend na. Kung ayaw daw nitong makipag-date, okay lang kahit one-sided na crush lang. Napakunot no si Kyungnam na parang may iniisip saka umalis. Pero pagbalik niya sa kwarto, may tumawag na katrabaho at pinababalik siya sa restaurant. Tatanggihan sana niya. Pero narinig niya ang balita na nawawala si Mirei at hindi makontak. Kinabahan siya at nagmadaling lumabas para hanapin ito hanggang sa makita niya sa tabing ilog. Doon mismo, inusisa niya si Mirei tungkol sa relasyon nito at sa boyfriend niya. Casual lang na sumagot si Mirei na okay pa naman daw ang lahat. Halatang wala naman talaga siyang boyfriend. Pero nagsinungaling pa rin siya. Kaya buong gabi, hindi mawala sa isip ni Kyungnam ang sinabi niya. Panahon na sana para sumuko si Kyungnam. Kinabukasan, nagmadali si Mirei at sumunod kay author Yoon Song sa flight pa uwi. Pagbalik, nasa pamilyar na kwarto na ulit siya. Pagtingin niya sa litrato ni Kyungnam at ng grupo nilang magkakatrabaho, naalala na naman niya ang virtual niyang boyfriend. Sakto namang tumawag din ang virtual boyfriend. Sinasabing gusto siyang makipagkita. Pag-login niya sa game, agad nitong sinabi na oras na raw para maglakwat siya. At si Mirei ang gusto niyang maging travel buddy. Doon lang niya na-realize na nagsisimula pa lang pala talaga ang boyfriend game. Nagbiyahe silang dalawa sa iba't ibang lugar, nagde-date sa beach at sa kung saan-saan na may magagandang tanawin. Sa huli, nagdaos pa sila ng munting kasal na silang dalawa lang. Pero ang totoo, nasa isip lang lahat iyon ni Mirei. Sa tuwing may tanong ang boyfriend niya, palagi niyang naiuugnay sa mukha at mga salitang binitiwan ni Kyungnam. Sa puntong iyon, halos hindi na niya matukoy kung alin ang virtual at alin
aralin ang totoong buhay. Nagmamadali niyang hinubad ang singsing sa daliri niya para makalabas sa game. Kinaumagahan sa opisina, pilit na si Mirai na mapansin siya. Sinusubukan niyang bumati kay Kyungnam, pero unti-unti niyang napansin na sinasadya nitong iwasan siya at pakitunguhan ng malamig. Nang magkataong makasalubong niya ang team ni Kyungnam sa elevator, dali-dali siyang nagtago sa isang sulok. Nang maisip niya kung bakit ba siya nagtatago, nakaalis na ang team ni Kyungnam. Balak sana niyang magkape habang hinihintay si Jiyeon na susundo sa kanya, pero nagkataon na si Kyungnam pa ang nabangga niya roon. Pinilit niyang ituwid ang likod, iangat ang dibdib, at lumapit na may kumpiyansang aura at maliwanag ng ngiti. Sa sumunod na segundo, dumiretso ang mukha ni Mirai sa salamin sa harap niya. Sobrang linis kasi ng bintana, masyadong mahusay ang naglinis. Sa sandaling iyon, gusto na lang ni Mirai lumipat sa bundok at mamuhay kasama ng mga unggoy. Sa sobrang hiya, nag-text siya kay Jiyeon na bilisan at isama na lang siya. Akyat bundok man o babadagat, kahit alin, okay lang. Dahil sa pagbagsak ng mukha niya, nagkaroon siya ng malaking lilang bukol sa noo. Nagmamadali siyang umalis at naiwan pa ang keychain niya. Pagpasok niya sa kotse ni Jiyeon, doon lang siya naglakasloob na sumigaw ng todo, parang kinakatay na baboy. Kaya nagulat pati bestie niya. Inihatid siya ni Jiyeon pauwi at pinakinggan ang nakakahiya niyang kwento. Unang ginawa ni Jiyeon, tumawa ng tumawa. Pagkatapos nun, agad namang naglabas ng sama ng loob si Jiyeon tungkol sa hindi masayang blind date niya. Sabay-sabing sana siya na lang si Mirai na hindi kailangang ma-stress sa pakikipag-date para sa kapayapaan ng isip. Nang makita ni Jiyeon ang malaking bukol sa noo ni Mirai, nag-alala siyang baka pagtawanan ito sa opisina kinabukasan. Kaya may naisip agad siya at binigyan si Mirai ng set ng peking bangs. Nagtaka si Mirai kung bakit hindi na lang siya magpagupit ng totoong buhok kaysa gumamit ng peke. Pinliwanag lang ng bestie niya, laging pinagsisisihan ng mga babae ang pagpapabangs. Pagkaputol, gusto agad pahabain ulit. Kinabukasan papasok sa opisina, nagkataong nasalubong na naman niya si Kyungnam. Sa harap niya, chill lang si Kyungnam. Pero pagbalik ni Mirai sa desk niya, naalala ni Kyungnam ang nangyari kahapon at napatawa siya ng bigla. Samantala, si author Yunsong naman, binubugbog ng konsensya sa mga kalasingan niyang sinabi sa mas batang author na lalaki. Napapansin ni Soyoung na paminsan-minsan napapasigaw si Yunsong, kaya nag-aalala siyang tumatakbo para tingnan ito. Pero sa tuwing nakikita ni Yunsong ang mukha ni Soyoung, naaalala niya yung mas batang author na may gusto kay Soyoung. Sa inis ni Yunsong, nanginginig siya sa galit at pinalaya si Soyoung palabas. Noong gabing iyon, biglang nasira ang aircon sa opisina. Umuwi ang lahat. Naiwan lang sina Mirai at Kyungnam para mag-overtime. Nakita ni Kyungnam na nanginginig si Mirai sa lamig habang nakabalot sa kumot, kaya agad niyang inilabas ang heater niya at pinahiwatig na magsalo sila para hindi ganong ginawin. Medyo awkward ang pagitan nila, kaya siya na ang unang nagsalita at nagtanong tungkol sa injury ni Mirai. Sinubukan din ni Mirai maghanap ng paksang pag-uusapan. Kung hindi lang ako hinila pabalik ni author Yunsong, gusto ko ring sanang magstay kasama ng lahat, sabi niya. Ibig sabihin, hindi pala siya umalis ng maaga dahil ayaw niya kay Kyungnam. Sa wakas, natapos din ang trabaho at pwede na silang mag-time out. Pag alis ni Mirai, hindi pa rin magawa ni Kyungnam na ibalik sa kanya ang keychain. Pag uwi, nakatanggap si Mirai ng isang sulat, may kasamang litrato at isang pagtatapat mula sa virtual boyfriend niya. In-scan niya ang QR code sa litrato at lumabas ang video ng boyfriend niya sa game na ibinubuhos ang damdamin niya. Nung niyaya kitang sumama at hindi ka sumagot, medyo nagalit ako. Sinubukan kitang kalimutan, pero hindi pala ganoon kadali. Miss na kita. Parang iyon mismo ang laman ng isip ni Kyungnam sa mga sandaling iyon. Kinabukasan, bumagsak sa ikalawang puwesto ang ranggo ng comics ng author na si Mirai ang humahawak. Ang nasa unang puwesto ay ang comics ng author na minamanage ni Kyungnam. Dahil nakita niyang malungkot ang babaeng gusto niya, hindi rin siya magawang maging masaya. Bukod pa roon, ipinatawag pa si Mirai sa opisina ng boss at pinagalitan. Inutusan siya nitong mag-isip agad ng plano para maangat si author Yunsong. Tinawagan ni Mirai ang assistant ni Yunsong at sinabihang sobrang pagod pa rin daw ito. Parang kakagaling lang sa masaklap na breakup. Kaya nagpa siya si Mirai na puntahan na lang mismo si Yunsong para pasiglahin ito at palakasin ang loob. Gusto na lang ni Yunsong sumuko sa lahat, iwan ang lalaking bida na si Siwoo, ibenta ang mga ari-arian niya at tumakas na lang. Pero matigas ang paninindigan ni Mirai. Ibubuhos niya ang 100% ng lakas niya para maibalik sa number 1 ang comics. Doon lang tuluyang naniwala si Yunsong at pumayag na lumaban hanggang dulo. Inimbitahan ni Mirai si Yunsong sa isang magandang restaurant para kainin ang lungkot. Kaso, anong klaseng malas iyon? Pagpasok pa lang nila, nasalubong nila roon ang mortal nilang kaaway. Nawalan agad ng gana si Yunsong at paalis na sana. Pero dumating din sa eksaktong oras na iyon si author Soyoung. Si Soyoung naman ang lihim na crush ng author na minamanage ni Kyungnam. Kaya ipinilit niyang isama ang lahat, umupo at kumain silang magkakasama. Sobrang awkward ng atmosphere. Habang tumatagal, lalo lang nainis si Yunsong kay Kyungnam. Kaya panay ang parinig niya na umuwi na lang ng maaga kasama si Soyoung at tapusin na. Naperwisyo, napilitan ng author sa panig ni Kyungnam na ilabas ang ultimate move niya. Ipopost daw niya ang comics niya kung papayag si Yunsong na maiwan kasama si Soyoung. Pagkarinig niyon, biglang nag-iba ang timpla ni Yunsong. Kaya mabilis ding nagbago ang mood ng lahat. Naging masaya at harmonious na parang walang nangyaring tensyon kanina. Pagkatapos ng kainan, tumuloy sila sa round 2. Umuwi at nag-inuman. Tiningnan ni Mirai ang mahiyain at batang magkapareha at parang namulaklak ang paligid sa kilig. Nagtanong ang binata kung ano ang gusto ni Soyoung gawin sa birthday niya. Sagot ni Soyoung, gusto lang niyang manood ng sine at kumain. Mga ganoong simpleng bagay. Paswak na sana si kuya para yayain siya sa date pero biglang binasag ni author Yunsong ang moment. Ang boring ng mga kabataan ngayon. Tinamaan ng binatang author kaya binalik niya agad ang bira. Mukhang masaya naman buhay mo. Balak mo bang magka-boyfriend bago matapos ang taon? Sinakyan ni Yunsong ang usapan, nagmayabang pa tungkol sa bagong boyfriend niya at ginawa pang saksi si Mirai. Kinumpirma rin ni Mirai na noong minsang siya ang sumagot sa tawag para kay Yunsong. Narinig
narinig nga niya ang boses ng boyfriend nito. Dahil naubusan na sila ng alak at pulutan, inutusan si Kyungnam at Mirai na bumili pa. Sa medyo alanganing katahimikan, si Mirai ang naunang nagsalita. Humingi siya ng sorry sa pagsisinungaling na may boyfriend siya. Paliwanag niya, first time niya kasing makonfessan ng ganoon, kaya nagpanik siya at hindi niya alam ang tamang reaksyon. Pagkarinig niyon, marahan ding humingi rin ng sorry si Kyungnam, bigla raw kasi siyang umamin at nailagay si Mirai sa alanganin. Diretso si Mirai, matagal niyang inisip yung sinabi ni Kyungnam noon na malungkot siya bago pumunta ng Busan. Kalma lang ang sagot ni Kyungnam, hindi na ako malungkot. Akala mo doon na matatapos ang romansa, pero bigla niyang tinawag ang pangalan ni Mirai. Ngayong officially wala ka ng boyfriend. Pwede ba kitang ligawan ng seryoso? Parang iyon ang hudyat ng pagsisimula ng isang love story. Aapir na sana si Mirai at sasagot, pero may tumawag sa kanila papasok. Sa party, dahil pare-pareho silang na spotlight, sobrang chismosa at mausisa ang lahat, sina Yunsong at dalawang katrabaho. Pati yung wall painting, siniyasat at pinuna ng mga ate ng kaliwat kanan. Natapos din ang inuman at nagkanya-kanya na sila. Nang bumalik si Mirai para kunin ang charger niya sa sofa, napatingin lang siya ng napakatagal kay Kyungnam. Sakto namang nagising ito, malambing ang boses, at halatang nag-aalala pa sa sugat niya. Doon tuluyang nabihag si Mirai. Kinabukasan sa pagjo-jogging niya, puro anino ni Kyungnam ang nasa isip niya. Habang tumatakbo, may nakita siyang napakasarap na tindahan ng fish pastry, kaya bumili siya para sa kaibigan niya. Pero ang hindi niya inaasahan, nasa mall pala si Jiyeon. Bumibili si Jiyeon ng vacuum cleaner, pero bigla siyang nasalubong ng isang dating kakilala. Habang iniiwasan niya ang taong iyon, nalaman niya ang tungkol sa virtual reality dating app. Samantala, pumasok si Mirai sa trabaho gaya ng dati at nagkataong nasalubong niya si Kyungnam. Siya pa ang unang bumati, tapos sabay silang sumakay sa elevator. Dahil nasa dulo si Mirai, naubusan siya ng pwesto. Paglabas niya, bumaba rin si Kyungnam at sumabay na lang maghintay sa labas kasama siya. Parang tinamaan ng kidlat sa kilig. Hindi mapakali si Mirai. Kahit sa library, parang lagi pa rin siyang natatagpuan ni Kyungnam. Akala mo may mangyayaring sobrang romantic na eksena, pero ang totoo, kumukuha lang pala siya ng comics. Bago umalis, hindi niya nakalimutang iwanan si Mirai ng inumin at very smooth pa ang papuri. Ang ganda raw ni Mirai. Dahil sa isang linyang iyon, buong araw siyang distracted at si Kyungnam lang ang napapansin niya. Kahit oras na ng uwian, gusto sana siyang umiwas ni Mirai. Pero paano siya makakaiwas kung ganun kung kumilos ang lalaki? Lumapit si Kyungnam at ibinalik sa kanya ang plain na keychain. Nabunyag din na siya pala talaga ang bumili ng regalong iyon. At si Mirai ang basta na lang pumili gaya ng dati. At hindi pa siya nakalimot magpaalala, kung gusto mo, isuot mo na. Huwag kang mahiya. Ang linyang iyon ang nagpa-overthink kay Mirai buong gabi. Nag-text pa siya ng goodnight. Sa sobrang gulat ni Mirai, hindi siya halos makapagsalita. Halos hindi siya nakatulog sa kakaisip. Kahit anong kapal ng makeup, halata pa rin ang puyat. Naalala niyang gusto ni Kyungnam ang may bangs, kaya sinubukan ni Mirai ang fake bangs para mag-iba naman. Pero dahil hindi bagay, napilitan na lang siyang magsuot ng sombrero papasok. Pagdating niya sa opisina, gulat ang lahat. Kahit anong tago niya, napansin pa rin nilang antok na antok siya. Nagplano tuloy silang sabay-sabay mag-lunch. Paglabas pa lang nila, nakita nilang sobrang sipag magtrabaho ni Kyungnam. Hanga ang lahat sa eksena, lalo na si Mirai. Sobrang nahuhumaling siya na kahit nagtatrabaho siya kasama si Yunsong, si Kyungnam pa rin ang laman ng isip niya. Nang makita niyang nagte-text si Yunsong sa boyfriend nito, parang bumalik ang diwa ni Mirai. Wala rin namang napapasaya sa tin ang mga lalaki, naisip niya. At pag oras ng uwian, sa kung anong himala, nauwi na naman sa sabay silang umuwi ni Kyungnam. Naglakad silang dalawa ng magkasabay, tahimik lang. Dahil nagtanong si Kyungnam tungkol sa sombrero, kung ano-anong palusot na lang ang naisip ni Mirai at dali-daling sumakay ng bus. Sinong mag-aakalang yung bus na yun? Kabaligtaran pala ang direksyong tinatahak. Samantala, yung best friend niyang si Jiyeon naman ay nasa date. May listahan pa siya ng mga demand na parang may tama sa kung ano, kaya nagawa niyang patakbuhin palabas yung lalaki. Habang lungkot na lungkot siya, nasablay ang first date, sinong mag-e-expect na bigla na lang aakyat yung guy sa stage at tutugtog ng sobrang nakakaantig na piyesa sa piano. Mula sa ilaw hanggang sa atmosfera sa paligid nila, parang nanginginig yung buong lugar sa love na vibe. Tapos biglang lumitaw yung system notification at gano'n na lang, nagising si Jiyeon mula sa karanasang yon. Sobrang saya niya kaya lalo niyang nilulunod ang sarili niya sa game. Kinaumagahan, pumasok naman sa trabaho si Mirai. Dati sobrang lamig niya sa lahat, pero ngayon natutunan na niyang pahalagahan ang buhay niya. Para kay Mirai, malaking level up na yung marunong na siyang pumuri. Kahit Christmas tree lang, na kumikislap at ang ganda. Sakto namang sa likod niya, nandoon din si Kyungnam, nakatayo at umiinom ng tsaa. Pagkakita sa kanya, nahihiyang umiwas ng tingin si Mirai. Hanggang sa gabing yon, nag-overtime silang dalawa at naalala niya yung mga nakaraang beses na siya yung nauunang magtanong kay Kyungnam. Lalo na nung tinanong niya kung bakit ito nagstay. Namula ng todo si Mirai sa sagot. Nagpaiwan lang siya dahil gusto niya, hindi dahil may trabaho pa. Gabi na nang matapos si Mirai, pero paglingon niya para hanapin siya, wala na si Kyungnam at patay na rin ang mga ilaw sa opisina. Habang nagtataka siya at palingalinga, bigla niyang nakita ang Christmas tree na sobrang gandang-ganda ang pagkakaayos at dekorasyon. Yun pala, narinig ni Kyungnam yung sinabi niya kanina sa umaga, kaya ipinagawa niya yung kumikislap na puno na eksaktong gusto niya. Hindi lang yun, may dala rin siyang cake para ibigay kay Mirai bilang regalo sa Pasko. Sa totoo lang, pag tiningnan mo silang dalawa, parang kiss na lang ang kulang. Pagkatapos mag-clock out, siya na rin ang nagkusang ihatid si Mirai pauwi. Sa daan, paulit-ulit lang silang nagpapasalamat sa isa't isa. Habang naglalakad, may nakita silang solo art exhibition na medyo interesting. Dahil wala naman siyang kasama at malapit nang matapos ang exhibit, agad niyaya
ni Kyungnam si Mirai na sabay silang pumunta. Nang hindi siya sumagot, inisip ni Kyungnam na baka gutom siya, kaya nag-noodles muna silang dalawa. Simple lang, pampagaan ng mood. Pero ang totoo, gusto talaga ni Kyungnam na sumama siya sa exhibit. Karaniwan, hindi nagtatagal ang interes ni Kyungnam sa kahit ano, kaya sobrang bihira na nagyayaya siya ng ganito. Pagkatapos nilang kumain, naglakad sila papuntang subway para umuwi. Paglabas ni Mirai sa istasyon, biglang isiniksik ni Kyungnam sa kamay niya ang isang pulang sobre. Pagdating niya sa bahay, binuksan niya agad at binasa. Isang linya lang ang laman, kain tayo ulit sa susunod. Parehong parang kumpisal yung mga sulat, kaya hindi alam ni Mirai kung paano siya sasagot. Kaya kahit nag-text si Kyungnam para kamustahin siya, wala, kinailangan niyang i-ignore. Sa virtual world naman, dinalaw ni Mirai ang boyfriend niyang si Yong-il. Umupo silang magkatabi. Ang dami niyang kwento, pero si Yong-il, tahimik lang, nangingisda lang. Nang tumayo na si Yong-il para umalis, napansin ni Mirai yung sketchbook na pinagdodrawingan niya. Pagkatapos, napunta sila sa sobrang dreamy na Daisy Field. Pero kahit si Yong-il ang nasa harap niyang nagpipinta, sa isip ni Mirai, anino ni Kyungnam sa totoong buhay ang punong-puno. Humingi siya ng paumanhin kay Yong-il dahil malamang hindi na siya babalik doon. Habang mas nakikita niya si Yong-il, mas lalo namang nagugustuhan ni Mirai si Kyungnam. Ramdam din yon ni Yong-il, kaya nung diretsahan siyang tinanong, malabo at paligoy-ligoy lang ang sagot ni Mirai. Pero yung mga salitang binitiwan ni Yong-il, biglang nagpaalala kay Mirai ng dati niyang ex. Yung trauma at mga sinabi nung lalaking yon, masyadong malaki ang iniwang anino sa kanya. Bawat linyang hindi ako magbabago parang paulit-ulit na sumasakit sa maliit niyang puso. Sinong mag-aakalang sa virtual world? Si Yong-il pala yung kapit na kapit, nakikiusap na wag siyang iwan. Dahil doon, nagiba ang pakikitungo ni Mirai kay Kyungnam sa totoong buhay. Kahit sunduin siya ni Kyungnam, nagkunwari siyang walang nakita. Sa meeting, iniwasan din niya ang tingin niya. Sobrang nasaktan si Kyungnam doon. Pagkatapos ng meeting, nagkita ulit sila ng silang dalawa lang. Dahil sa lamig ng kilos ni Mirai, diretsahang nagtanong si Kyungnam, ayos ka lang ba? Hindi ka maganda tignan. Pero tuluyang pinutol ni Mirai ang mabuting intensyon. Gusto niyang sa kumpanya, normal lang sila, pati sa ibang lugar. Yung mga salitang parang tumatanggi, sobrang nagpabagsak kay Kyungnam hanggang hindi niya alam anong gagawin. Sa sumunod na meeting, tulala siya, parang nawala ang kaluluwa. At mula noon, parang opisyal na silang nagbabanggaan sa trabaho. Bawat salitang binibitawan nila, may pahaging sa totoong nararamdaman. Nang tuluyan ng tanggihan ni Mirai ang kahit anong posibilidad na mahalin siya at nanindigan siya, parang gumuho ang mundo ni Kyungnam. Pakiramdam nilang dalawa, parang may kalahating mundo ang pagitan. Si Mirai naman, tinanggihan na rin talaga si Yong-il. Dahil sa puso niya ngayon, anino na lang ni Kyungnam ang laman. At dahil sa mga sinabi ni Yong-il na nagpabalik ng trauma niya noon, kaya naging ganun siya kalamig kay Kyungnam. Nang pumunta si Mirai sa bahay ni Jiyeon, hindi na niya napigilan, humagulgol siya ng todo. Nagpasya siyang linisin at bitawan ang lahat ng lumang alaala. Yung mga bagay na dati nilang pinagsasaluhan ng ex niya. Habang naaalala niya yung mga sandaling nagtatawanan sila, kumakain at nag-aalaga sa isa't isa, luha na lang ang kaya niyang ilabas. Samantala, si Kyungnam naman, nagmamaneho pa uwi galing trabaho. Saan pa ba siya pupunta? Si Mirai na lang ang laman ng isip niya. Sa mga sumunod na araw sa kumpanya, tinrato nila ang isa't isa na parang estranghero. Yung awkward na yon, hindi sila pinatahimik, pareho silang hindi mapakali. Kaya ibinuhos na lang nila ang sarili sa trabaho para makalimot sa pangungulila. Hanggang sa isang araw, nakita ni Kyungnam yung ticket ng exhibition na inihanda niya noon at tahimik niyang napagdesisyonan kung ano na ang susunod niyang gagawin. Sa celebration party ng tagumpay ng kumpanya, kumalat ang balita na lilipad si Director Joe papuntang US para sa bagong posisyon. Masayang binabati siya ng lahat. Habang si Mirai at si Kyungnam naman, pinili na lang umuwi dahil gabi na. Hindi makasakay si Mirai pa uwi. Napansin niyon ng isang katrabaho at sinabihan siyang makishare na lang ng sakay. Paano nga ba nauwi na magkasabay na naman sina Mirai at Kyungnam sa iisang taxi? Buong biyahe, pareho silang tahimik. Nang bumaba na si Mirai, saka lang siya inabot ni Kyungnam ng payong, halatang nag-aalala. Pero imbes na tanggapin, tinanggihan ni Mirai ang mabuti niyang intensyon. Pagkaalis ng sasakyan, sa kanya napansin na sinusundan pala siya ni Kyungnam. Naglalakad. Sa ilalim ng pag-ulan ng niebe, nagkatapat silang dalawa. Pinagpapasahan ang payong na parabang nag-aagawan. Nang makita ni Mirai na ganoon pa rin ang pag-aalala ng lalaki sa kanya, tinawag niya ito pabalik. Matigas pa rin si Mirai, ayaw na ayaw niyang kunin ang payong. Pero nang umabot na sa sukdulan ng pagpipigil, parang doon na rin nila nabuhos sa isa't isa ang pinakahuling laman ng dibdib nila. Matagal nang nadadala si Mirai kay Kyungnam. Pakiramdam niya, umiikot ang mundo niya tuwing nakikita niya siya. Pero ang dating takot, yung takot na lahat ng nagsisimula ay nagtatapos, iyon ang dahilan kung bakit naging ganito si Mirai. Masama ba ang magbago? Lahat naman nagbabago, kaya masama ba ang pagbabago niya? Mula nang mahalin niya si Mirai, nagbago na siya. Bawat salita, bawat mensahe, nagpapakabog ng walang tigil sa puso ni Mirai. At nang makita iyon ni Kyungnam, hinalikan niya si Mirai ng buong damdamin. Hindi sapat ang isa, kaya sinundan pa niya ng isa pa para masigurado. Sa ilalim ng niebe, naghalikan sila ng mainit at walang pag-aalinlangan. Bagay na bagay silang tignan. Matapos nilang aminin ang nararamdaman nila at maghalikan sa unang snow. Yung huling yakap na iyon ang tahimik na nagpatibay ng relasyon nila. Pero kahit gaano pa karomantiko, hindi matatalo ang oras. Kailangan pa rin nilang matulog. Kaya inihatid ni Kyungnam si Mirai pauwi. Bago sila maghiwalay, inabot ni Kyungnam kay Mirai ang tiket para sa exhibition. Nagtagal muna sila sa pagiging malagkit, ayaw pang bumitaw, bago tuluyang nagpaalam. Dahil sa halik na yon, pareho silang lutang at buong gabi itong iniisip. Nang dumating ang araw ng exhibition, ang lalaki ay matagal na naghintay, pero hindi dumating si Mirai. Akala niya iniwan siya sa ere, kaya tumayo siya roon ng matagal, nakatingin sa mga painting. Nakarelate siya sa painting ng lalaking naghihintay, gaya rin ang paghihintay niya kay Mirai. Dahil bagsak na bagsak ang mood niya, balak na sana niyang umuwi.
Pero nang tumingin siya sa kabila ng kalsada, nakita niyang dumating na si Mireille. Unti-unti siyang kumalma, sobrang saya, at kinilig pa nang makita niyang tumatakbo si Mireille papunta sa kanya. Pagkatapos ng exhibition, nag-date sila sa kung saan-saan, pero sikreto pa rin ang relasyon nila. Kaya madalas, iniiwasan nila ang mga group lunch para makasingit ng oras na sila lang. Dahil tinamaan na ng love bug, gaya ng ibang babae, sinubukan din ni Mireille magluto para sa boyfriend niya. Kaso parang sinobrahan niya ang timpla, gaya rin ng sobrang pagkagusto niya kay Kyungnam, kaya medyo hirap lunukin ang kinalabasan. Samantala, kabaligtaran naman kina Yunsong at sa best friend ni Mireille, para silang tuluyang nalunod sa virtual world. Si Jiyeon, palit ng virtual boyfriend na parang hindi na makahabol ang mapa ng system sa bilis ng paglipat niya. Matapos ang isang taon na parang roller coaster, malapit na ang bagong taon. Habang tinatanggal ni Mireille ang Christmas tree, tinanong siya ng katrabaho kung ano ang gagawin niya sa bagong taon. Sabi lang ni Mireille, magbabalat siya ng dalandan at magbabasa ng comics. Sakto namang lumapit si Kyungnam at tinanong din ng parehong tanong. Eksaktong pareho ang sagot niya kay Mireille. Akala mo, mahuhuli sila, pero inisip lang ng katrabaho na pareho lang silang may parehong hobby. Kinabahan si Mireille, kaya nang magkita sila ng boyfriend niya sa storage room, takot na takot siyang mabunyag ang relasyon nila. Paglabas nila, natapilok siya sa isang karton sa sahig. Buti na lang nasalo siya ni Kyungnam. Kung hindi ay sumubsob siya. Hindi tulad ni Mireille, mas kalmado si Kyungnam. Sa totoo lang, mas gusto pa niyang mabunyag na kaysa laging palihim at nagtatago. Pero kahit ganoon, sinadya pa rin siyang asarin ni Kyungnam, kaya lalo siyang hindi mapakali. Hindi nagtagal ang tahimik na araw nang malaman ni Mireille na hindi na ire-renew ng kumpanya ang kontrata ng author na si Yunsong. Sobrang sumakit ang ulo niya, at kay Kyungnam siya naglabas ng sama ng loob dahil hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Pero para kay Kyungnam, ang itsura niyang iyon ay sobrang cute. Habang nagbibiruan sila, nakita ni Mireille ang isang painting na iginuhit ng lalaki, kaya gusto rin niyang iguhit siya nito. Ngumiti si Kyungnam at sinabing gusto niyang iguhit si Mireille. Sa sandaling iyon, biglang sumagi sa isip ni Mireille ang mukha ni Yong-il dahil sobrang magkahawig sila sa itsura nila ngayon. Samantala, kay Yunsong, hindi maganda ang lagay dahil ubos na ang mga ideya niya para sa susunod niyang gawa. Dahil sa inis at lungkot, nag-login ulit siya sa virtual world para maglabas ng sama ng loob sa boyfriend niya. Ayaw rin niyang biguin si Mireille. Sa totoong mundo, balisa rin si Mireille, pero hindi dahil kay Yunsong, kundi dahil sobrang clingy ng boyfriend niya. Napansin ng mga katrabaho na madalas nang sumasama si Kyungnam sa kanila kumain itong mga nakarang araw. Tapos biglang nalihis ang atensyon nila nang makita nilang sobrang sumisikat ngayon ang custom boyfriend game. Hindi magets ni Kyungnam kung bakit ang daming naglalaro nito. Pagkarinig ni Mireille, nakaramdam siya ng kurot ng guilt na parang palihim siyang nangangaliwa. Nang uwian na, balak ni Kyungnam gamitin ang trabaho bilang dahilan para sabayan si Mireille pauwi. Pero gumawa ng malaking gulo ang author na si Wani, kaya nawala ang palusot niya para makasingit kasama ang girlfriend niya. Kaya nahila siya agad ni hindi man lang nakapagpaalam kay Mireille. Pagkaraan ng ilang oras na kayod, dumating si Kyungnam sa kumpanya para sunduin si Mireille, pero sobrang lasing. Sino mag-aakalang sa isang inuman lang, ganyan na siya? Ang baba ng alcohol tolerance niya, muntik pang magbunyag ng relasyon nila sa mga katrabaho, kaya kinailangan siyang ititago ni Mireille sa break room para walang makakita. Hindi pa hanggang alas 10 ng gabi nang tuluyan nang pumasok si Mireille para gisingin siya. Sabay silang umuwi at sa huli nagpaalam din sa isa't isa sa pamamagitan ng isang matamis na halik. Kinabukasan, naghanda ang magkasintahan para sa isang sweet na date sa bahay ni Mireille. Nagbasa sila ng comics habang sabay na kumakain ng dalandan, tapos nagkalambingan pa habang nagluluto sa kusina. Sa mga malalalim na halik nilang paulit-ulit sa malamig na taglamig, totoo lang, napapaiyak ng kaunti ang mga single, kaya imbes na makipag-date sa totoong buhay, pinipili nilang sakupin ang mga lalaki sa virtual world, gaya ni Jiyeon. Nagpapakawala siya ng mga linyang pambola mula sa first love na mala-sweet type hanggang sa pag-akit sa cold at icy na CEO type. Lipat siya ng lipat ng mapa, tinaasan pa ang difficulty hanggang sa kaya na niyang pagsabay-sabayin ang maraming lalaki. Nagsuggest pa si Jiyeon na magdagdag ang publisher ng features para pwedeng makipag-date sa maraming lalaki sa eksaktong sabay-sabay. Sa bilis ng pakikipag-date na umaabot sa 220 na lalaki kada linggo, gulat na gulat ang publisher sa dami ng free time niya. Samantala si Mireille, ang cozy ng sitwasyon nila ng lalaki niya. Patago pa rin silang nagde-date sa opisina, pero hindi naman nabawasan ang saya nila. Sa totoo lang, lalo pang naging mahalaga ang bawat sandaling magkasama sila. Gumuhit pa si Kyungnam ng portrait ni Mireille at ibinigay sa kanya. Nang matanggap ni Mireille ang drawing, hindi niya maitago ang tuwa niya. Pero hindi rin nagtagal ang ngiting iyon nang dumating ang balitang kino-cancel si author Yunsong dahil sa aligasyon ng plagiarism. May karakter daw siyang eksaktong kahawig ng karakter mula sa super sikat na custom boyfriend game. Dahil sa eskandalong iyon, nagkagulo ang buong opisina at wala ring makontak kay Yunsong. Nagsimulang manawagan ang publiko ng boycott laban sa comics at sa author, kaya parang natigilan na lang ang female lead. At habang lumalakas ang backlash, sinamantala rin ng ilang journalist ang pagkakataon para atakihin at i-boycott pati ang VR game. Marami ang nagsabing pababa na nga ang birth rate, tapos maglalabas pa ng larong uubos ng pera ng players, nakakaawa at kasuklam-suklam daw. Dahil sa call-out post na yon, kinaumagahan, kahit pumunta si Mireille sa bahay niya, hindi pa rin niya makita si Yunsong. Walang may alam kung saan ito nagpunta. Pagdating niya sa opisina, wala rin doon si Yunsong. Gulong-gulo na ang lahat. Kahit si Wani nag-aalala, pero hindi para kay Yunsong, para sa assistant nito. Sabi pa ni Wani, irerekomenda na lang daw niya ang assistant sa ibang lugar, pero napagalitan lang siya pabalik. Kahit anong pilit ni Kyungnam na pigilan, hindi niya nagawa. Matapos maghanap-hanap, napabuntong hininga na lang si Mireille sa kawalan ng magagawa. Buti na lang, sakto namang kinumusta siya ni Kyungnam at gumaan ang pakiramdam niya. Habang iyon, nakiusap si Mireille sa boyfriend niya na hanapin sa bahay ni Mireille ang USB na may meeting minutes ng usapan nila ni author Yunsong.
Yunsong kasi natatakot siya na kapag umalis siya, baka bumalik si Yunsong at mahihirapan silang magtagpo at mag-usap. Pagkatapos nilang mag-usap ni Kyungnam, ibinaba ni Mireille ang tawag at bumalik sa kwarto ni Yunsong. Doon niya nakita ang pamilyar na VR game box pero walang laman sa loob. Bigla niyang naalala ang tanong ng boyfriend niya. Kasabay noon, naalala rin niya ang game experience review form. Sa takot na mahuli, dali-dali siyang nagsuot ng coat at umuwi. Habang tumatakbo, paulit-ulit niya itong tinatawagan pero hindi sumasagot. Dahil sa sobrang kaba, tumakbo na lang si Mireille na walang iniintindi. Sa parehong oras, dumating si Kyungnam sa bahay ni Mireille. Nakita niya ang USB sa ilalim ng drawer ng mesa at agad niya itong isinaksak sa computer para tingnan. Nakita niya ang isang folder na kakaibang pangalan, kaya na-curious siya at pinindot iyon. Samantala, pilit namang nagmamadaling makauwi si Mireille. Pagpasok niya sa pinto, nakita niya si Kyungnam na naghihintay sa kusina. Pinilit niyang magpanggap na kalmado na parang walang nangyari. Napansin ni Kyungnam na parang balisa siya, kaya nag-aalala itong kinumusta siya. Kahit naramdam ang pag-aalala ng boyfriend niya, mukhang kulang pa rin ang tapang ni Mireille para magsabi ng totoo. Nang makapagpahinga na, humiga silang dalawa sa kama pero hindi makatulog si Kyungnam, kaya lumabas siya para uminom ng tubig. Doon niya nakita ang isang larawan ni Mireille na hindi niya alam kung kailan kinunan. Sa likod ng litrato, may maliit na note mula sa isang lalaki. Gusto kong sabihin na gusto kita. Doon tuluyang napansin ni Kyungnam ang isang video sa phone niya kung saan may lalaking eksaktong kamukha niya ang lumitaw. Nagpapadala iyon ng matatamis na salita at sinasabing miss na miss niya si Mireille. Nalito ng husto si Kyungnam at hindi na niya alam ang iisipin. Para malaman ng totoo, kinuha niya ang headset at pumasok siya sa virtual world. Habang naglalakad siya roon, biglang may lalaking kapareho niya ang tumayo mismo sa harap niya at nayanig siya sa gulat. Pagkagising ni Mireille mula sa isang matamis na panaginip kasama si Kyungnam, wala siyang nakita kahit saan, kaya lumabas siya para hanapin siya. Sakto namang bumalik ito galing pamimili ng groceries. Malinaw na sobrang nadismaya si Kyungnam nang malaman niyang may ginawa si Mireille na ganoon. Kahit gaano pa siya kahalaga kay Mireille, nang makaharap niya si Yong-il sa virtual world, tuluyan siyang nabigla. Nang lumabas ang system notification tungkol sa subscription para ipagpatuloy ang pakikipag-date, lalo siyang naging malamig. Dahil hinala niyang nabuking na siya, diretsahang tinanong siya ni Mireille. Naging tapat si Kyungnam at inamin niyang nakita niya ang lahat. Kahit anong paliwanag ni Mireille, hindi na kasing positibo si Kyungnam gaya noong una. Alam ni Mireille na sobrang nadismaya ito dahil sa kanya, pero hindi rin niya alam ang gagawin. Pagkaalis ni Kyungnam, nagmamadali siyang pumasok sa kwarto niya. Nang makita niya ang sulat na ipinadala ni Yong-il, naintindihan ni Mireille ang buong pangyayari. Pagkatapos magbayad, agad siyang pumasok sa virtual world para hanapin si Yong-il. Nang malaman niyang wala naman silang sinabi sa isa't isa, medyo kumalma ang dibdib niya. Hindi naiintindihan ng lalaki ang sitwasyon at sinubukan pang magpaliwanag. Nang makita iyon ni Mireille, dumiretso siya pabalik sa totoong mundo para ipaliwanag kay Kyungnam. Magte-text na sana siya ng paghingi ng tawad nang biglang may tumawag sa kanya at ang nasa kabilang linya ay nagbitaw ng nakakagulat na balita. Dahil kinansela ang kontrata ni Yunsong, galit na galit ito. Dumiretso si Yunsong sa opisina ng boss para mag-eskandalo. Naiintindihan ni Mireille ang sitwasyon kaya nagmamadali siyang pumunta sa kumpanya. Nasaktan din siya nang makita niyang binubuli ang kaibigan niyang si Yunsong. Bago umalis, dinala pa ni Yunsong ang larawan ng lalaking karakter kasama niya. Sa malungkot na sandaling iyon, hinila ni Mireille ng pabalik-balik at nauwi sa napunit niya sa dalawa ang pigurin. Doon mismo sa opisina, walang nangahas pumigil kay Yunsong sa pag-alis. Pagdating ni Kyungnam, nasaksihan niya ang lahat. Kahit sugatan at dumudugo ang kamay ni Mireille, nakatayo lang si Kyungnam na parang natigilan. Habang nilalagyan niya ng paunang lunas ang masakit niyang kamay, sinipa ni Kyungnam ang pinto para bumukas, pumasok at marahang binalutan ng benda ang sugat niya. Maya-maya, pumasok ang lahat para kumustahin sila at yayain sana si Kyungnam na magtanghalian. Pero dahil iniiwasan niya si Mireille, tumanggi siya. Eksaktong sandaling pasara na ang pinto ng elevator, nakasingit si Mireille papasok. Sa loob ng elevator, parang bumalik sila sa dati, sweet at lambingan. Kaso sa mismong kasukdulan, bumukas ang pinto ng elevator. Naramdaman din ni Mireille na bumabalik si Kyungnam sa dati niyang negatibong ugali. Araw-araw, lalo pang lumalaki ang kaba sa dibdib niya. Pagkatapos ng nakakapagod na araw sa trabaho, pagbukas niya ng phone niya, wala ni isang reply mula kay Kyungnam. Ewan niya kung bakit, naalala ni Mireille ang paalala ng best friend niyang si Jiyeon. Kung sino ang mas nagmamahal, siya ang mas nasasaktan. Habang mas pinapabuti mo ang trato mo sa isang tao, mas kaya ka rin niyang saktan. Kaya hindi na siya nag-message at umuwi na lang. Samantala, si Kyungnam naman ay nasa labas at kumakain kasama ang isang katrabaho. Sa paraan ng pagsasalita ni Kyungnam, parang engineering ang kinuha nito. Paano bang pwedeng zero ang emotional intelligence ng isang lalaki? Kahit anong pilit niyang patunayan ang punto niya, si Kyungnam mismo parang hindi niya alam kung ano ang itsura ng pagiging galit. Pagdating sa bahay, binuksan ulit ni Mireille ang phone niya. Nadismaya siya nang makita niyang sinlang siya. Naalala niya ang sinabi ng bestie niya, kaya hindi na niya tinawagan si Kyungnam. Noong magte-text na sana siya ng goodnight, biglang pumasok sa isip niya ang sinabi ni Yong-il. Pero nang may dumating na message mula kay Kyungnam, nabura lahat ng pagdududa niya. Kinaumagahan sa trabaho, pareho silang malamig sa isa't isa. Hindi tugma ang emosyon nila, kaya patititigan, sablay. Samantala, si Yunsong naman, nagbebenta na sana ng customized boyfriend device. Naalala niya ang masasayang sandali nila ng lover niya sa virtual world, kaya nagbago ang isip niya at hindi na ito itinuloy ibenta. Pagkatapos, dumiretso siya sa virtual world para makipagkita sa kanya. Pagkakita pa lang, sinigawan niya ito at gumawa ng eksena. Nang marinig ng AI gayang reklamo ni Yunsong na napagalitan siya, nagalit agad ito at gustong protektahan siya. Pagkatapos, nagpakain pa sila sa isa't isa. Sobrang saya. Sobrang mataas ng emotional intelligence ng AI boyfriend ni Yunsong. Paulit-ulit niyang sinasabi na siya lang ang mahal niya. Parang tumama sa marupok na puso ni Yunsong ang mga salitang iyon. Samantala, si Mireille
Miray naman, humihingi ng hustisya para kay Yunsong. Wala namang ginawang mali si Yunsong. Pribadong buhay niya yung tungkol sa boyfriend. Hindi pwedeng basta nalang kanselahin ng boss ang kontrata niya. Nang marinig ng boss na sinisigawan siya ng babaeng ito, natakot din siya at napilitang makinig. Paglabas ni Miray, hindi niya nakita si Kyungnam kahit saan, kaya nagtrabaho na lang siya. Gabi na nang matapos si Kyungnam at saka pa lang siya naghanap, pero malas, hindi talaga sila magtagpo. Akala ni Kyungnam, umuwi na si Miray kaya umalis na rin siya at nagmaneho pa uwi. Si Miray naman, sinisisi siya dahil ni isang text wala. Pagdating sa bahay, nagdadalawang isip siya kung i-delete na ba ang boyfriend app. Nagpa siya siyang pumasok pa sa virtual world ng isang beses. Dito, binigyan siya ni Yong-il ng bagong payo. Maging kumpiyansa ka sa sarili mo at panghawakan mo ang pagmamahal mo. Huwag kang balisa, huwag kang mag-alala at huwag kang maging insecure. Pagkasabi niyon, hinawakan ni Yong-il ang kamay ni Miray. Biglang nagbago ang eksena sa harap ng mga mata niya. Nakaayos din si Yong-il, nakasuit at dahan-dahang lumapit. Sa itsura ni Yong-il, medyo kinabog din ang puso ni Miray. Pinayuhan siya ni Yong-il na gumawa ng pagkakataon para magkita sila ni Kyungnam. Kaya kinabukasan, nag-ayos siya ng bongga, make-up at todo porma, papasok sa trabaho. Pagkakita kay Miray, namangha at nabigla ang lahat. Pagdating niya sa opisina, agad niyang hinanap si Kyungnam. Hindi niya inasahang hindi lang siya ang nakaayos ng bongga. Pati ang male lead na si Kyungnam, nakasuit din. Dumating para tanggapin ang bagong posisyon bilang manager. Napahinto silang dalawa, parehong nagulat sa ganda ng dating ng isa't isa. Kaya bumalik siya sa virtual world para hanapin ang love guru niyang si Yong-il. Pinayuhan siya, iwan mo muna rito ang nararamdaman mo. Bago magmahal ng iba, kailangan mong mahalin ang sarili mo. At kinabukasan, ginawa nga ni Miray iyon. Iniwan niya sa bahay ang kumakabog niyang puso at pumasok sa kumpanya na parang ibang Miray, isang tunay na boss babe. Ano man ang mangyari, hindi na siya matitinag. Nang makita ni Kyungnam na hinuli pa niya ng bare hands ang isang insekto para sa isang babaeng katrabaho, sobrang nabigla siya. Nang hapon ding iyon, nakipagkita si Kyungnam sa dalawang tao mula sa virtual boyfriend app para magtanong. Sa usapan, nalaman niyang nandun sila para i-develop pa ang app. Pero akala ng dalawa, malapit nang malugi ang app dahil ang pag-ibig na panggagaya lang sa iba, mawawala ng saysay. Nabago ng mga salitang iyon ang takbo ng isip ni Kyungnam. Habang ihinahatid niya ang katrabaho niya, nagtanong siya ng mga tuyong tanong tungkol sa pag-ibig. Ano kaya pag ang taong ginawa sa love app, eksaktong kamukha mo? Natawa ng malakas ang binata. Kailangan mong maging confident sa sarili mong pagmamahal. Paano mo ikukumpara ang sarili mo sa AI? Pagkarinig niyon, agad na nag-U-turn si Kyungnam. Bahala na ang katrabaho, si Miray na lang ang nasa isip niya. Dumating siya sa isang lugar na walang elevator paakyat. Umakyat si Kyungnam sa hagdan. Ayaw niyang malate kahit isang minuto para makita siya. Pagdating niya at hindi niya makita si Miray, nag-aalala siyang nagtanong-tanong hanggang malaman niyang nasa baba lang, bumibili ng tinapay. Kaya tumakbo agad si Kyungnam pababa nang hindi na nag-isip. Habang tumatakbo, naalala niya ang mga sandali nila. Ilang saglit lang, nasa harap na niya si Miray. At bago pa makapag-react ang babae, hinila niya ito at niyakap. Ayos lang bang yakapin kita kasi miss na miss kita? Sa sandaling iyon, biglang bumalik ang puso ni Miray. At kahit ano paman, naghalikan sila sa gitna ng kalsada. Siyempre, kailangan daw 2 beses para kumpleto sa proseso. Pagkakita sa PDA na yon, walang nangahas magsalita. Dito naman, 2 tao mula sa game app ang natunton kung sino ang gumawa ng post. Bago pa nila makita si Gion, reklamador ang dalawa at napakapili. Pero nang makita nila si Gion, tuluyang natulala ang interviewer. Nang marinig niyang gusto nitong makilala ang lahat ng 900 na lalaki sa laro, bigla siyang napaatras sa gulat. Alam niyang mahilig si Gion sa pakikipag-date pero parang natigil siya sandali. Sobrang abala sa pagtitig sa ganda nito na halos hindi na niya napapansin kung saan siya papunta. Kinabukasan, naghahanda si Miray para sa isang event ng kumpanya. Kilala siya dahil dati siyang humawak ng maraming proyekto na sobrang paborito ng mga author fans. Noon din niya nakita si Kyungnam, kaya isinama niya ito palihim sa bodega. Doon, ang lambing-lambing nilang dalawa. Dahil natutuwa, tinukso-tukso pa ni Kyungnam ang girlfriend niya. Nang maghahalik na sana sila, may biglang pumasok. Sa gulat, itinulak ni Miray si Kyungnam. Natumba siya, napakakapit ng di sinasadya sa isang estante. At bumagsak ito, diretso sa ibabaw niya. Agad nagtakbuhan ng mga tao at inasikaso siyang madala sa ospital. Nanatiling nakatayo si Miray, parang estatwa, habang nasasaksihan ng lahat. Hanggang sa makaalis ang sasakyang magdadala kay Kyungnam, sakalang niya naisip ang dapat niyang gawin. Tumakbo siya papunta sa ospital. Hindi alintana ang mga tumatawag sa pangalan niya. Pagpasok niya sa ospital, humagulgol si Miray na parang gripo. Umiyak nang umiyak, hanggang sa halos siya na ang nakaharang sa dinadaanan ng mga naka-wheelchair. Nang lumingon siya at wala siyang makita, lalo pa siyang umiyak. Sakto namang lumabas si Kyungnam, may benda ang braso. Yung lalaking katrabaho na nasa tabi niya, sobrang nagulat nang makita si Miray na humahagulgol at biglang niyakap si Kyungnam. Halos hindi makapaniwala. Ano man ang ginagawa ng magkasintahan, tumakbo na lang palayo ang lalaki. Samantala, naupo sina Kyungnam at Miray at nag-usap. Doon, ibinuhos ni Miray ang pinakatinatago niyang nararamdaman. Dahil takot siyang masaktan sa huli, hindi siya naglalakas loob na mahalin si Kyungnam ng todo. Para patahanin siya, bumida si Kyungnam sa sobrang cheesy na mga linya. Mula ngayon, maniwala na lang daw sila sa kung anong meron sa ngayon. Nagkatitigan silang dalawa ng puno ng emosyon. Pagkatapos ng isang awkward na yakap sa despedida party ng boss, nabunyag ang relasyon nila. Akala ng lahat, magkaaway sila. Kaya paano raw magiging magkasintahan? Noon din, may 2 tao mula sa panig ni Yunsong na lumapit at nag-abot ng isang baso sa boss at tuwang-tuwa ito. Habang umiinom, magkahawak kamay sina Miray at Kyungnam. Sobrang sweet. Doon na-realize ni Miray na ang pagiging chill pala, hindi laging malungkot gaya ng iniisip niya dati. Pag-uwi niya, binuksan niya ulit ang virtual boyfriend game. Sa mundong yon, nakasama niyang muli si Yong-il. Napansin ni Yong-il na matagal-tagal din bago siya bumalik. Ibig sabihin, mukhang naging successful
successful si Mireille sa pag-ibig, kahit gaano pa siya pigilan. Pero sa ngayon, gusto na lang ni Mireille itigil ang romance nila ni Yong-il. Lumabas ang system prompt na nagtatanong kung gusto ba niyang makipaghiwalay kay Yong-il. Bago pa siya makasagot, umalis ito, nagmaneho palayo. Nang tuluyan niyang i-off ang virtual boyfriend system, natagpuan na ni Mireille ang tunay niyang pag-ibig. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.